Ang init ng Maynila sa Pebrero ay isang hindi inaasahang regalo, isang mapanlinlang na yakap. Napansin ko ito pagbaba ko ng taxi, bitbit ang aking maleta at ang manipis na portfolio case na naglalaman ng tunay na dahilan ng aking maagang pagbabalik. Isang mamahaling pinya seda alampay na may burdang kulay malalim na asul. Ang kulay ng mga mata ni Tita Imelda kapag sa mga bihirang pagkakataon ngumingiti siya sa akin ng walang bahid ng habambuhay na pagkadismaya. Isang kabaliwan ang bilhing ito sa Singapore ngayong hindi pa tapos ang proyekto at sasabog na ang ulo ko, pero gusto kong gawin ito para sa biyenan ko, para kay Anton, para sa perpektong pamilya. Trabaho mahal, sabi ko kay Anton sa video call. 2 gabi lang ang nakalipas na may ingay sa likuran mula sa isang restaurant na nagpapanggap na nasa ibang siyudad ako. Itong kliyenteng taga Singapore, imposible. Mukhang hindi ako aabot sa party ni Mama. Bigyan mo na lang siya ng isang halik at ang aking paumanhin. Ang lungkot sa kanyang boses ay tila tunay. Huwag kang mag-alala, Lira. Maiintindihan niya. Ngayon isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi ito dahil sa sikat ng araw. Maiintindihan niya. Oo, syempre maiintindihan niya. Malapit ko na siyang bigyan ng pinakamagandang sorpresa sa lahat. Ang ancestral house ng mga Suarez sa New Manila ay isang malaking bahay na puno ng mga alaala at inaasahan. Mula sa likurang kalye, ang ugong ng party ay parang huni ng masayang mga bubuyog, tawanan, kalansing ng mga kupita, ang musika ng isang kundiman sa likuran. Napangiti ako sa sarili ko. 1,000 beses kong inilarawan sa isip ang ekspresyon ni Anton. Una pagkagulat, tapos ang nakakabighaning saya na hanggang ngayon ay nakakapagpawala ng hininga ko. At si Tita Imelda, baka lang mapalambot ng alampay na ito ang kanyang anyo. Iniiwasan ko ang pangunahing pinto na may mabigat na hawakang tanso. Sa halip, isinuksok ko ang susi na lagi kong itinatago, ang susi para sa kung sakali, ang susi ng pamilya sa mas simpleng kandado ng gate sa likod bahay. Ang amoy ng bagong lutong lechon ang sumalubong sa akin. Naglakad ako sa sementadong daanan sa pagitan ng mga paso ng gumamela patungo sa bukas na pinto ng kusina. Mula doon bahagya ko lang nakikita ang sala, pero ang puso ko'y malakas na kumakabog sa aking dibdib. Sorpresa. Ngunit ang sorpresa ay hindi ang aking pinlano. Ang unang dagok ay sa paningin. Ang malapad at pamilyar na likod ni Anton, suot ang navy blue na suit na regalo ko. Sa gitna ng sala, ang mga tao ay nakapalibot sa kanya. Ang pangalawang dagok ay sa pandama. Ang biglaang lamig na kumapit sa aking mga daliring nakahawak sa portfolio. Ang pangatlo at panghuli ay sa pandinig. Ang kanyang boses na malakas, puno ng emosyon na hindi para sa akin, ang pumutol sa pangkalahatang bulungan. At ngayong narito na kayong lahat sa araw ng aking ina, nais kong ibahagi ang isa pang kagalakan. Isang madulang paghinto. Naramdaman ko ang pananahimik. Isang tahimik na puno ng pag-aabang. Sa buwatan, nais kong opisyal na ipakilala sa inyo ang aking bagong nobya. Isang sabay-sabay na buntong hininga na sinundan ng isang ng pagsang-ayon. Ang aking mga mata na lumabo sandali ay nag-focus sa buong eksena. At naroon siya, ang malaki at kayumangging kamay ni Anton na nakakapit sa mahahaba at mapuputing daliri na may singsing at perpektong pulang kuko. Ang tingin ko'y umakyat sa kanyang braso, sa puting-puting damit, sa payat na leeg, sa ngiti ng tagumpay na perpektong nakamodelo. Si Clara. Si Clara Reyes, ang multo na hindi kailanman umalis. Ang anino ng lahat ng aming mga tahimik na pagtatalo. Ang anak na laging gusto ni Tita Imelda. Clara Hija, sabi ni Tita Imelda na sumisiksik sa mga bisita na may lakas na hindi ko pa nakita sa kanya. Ang kanyang mga braso ay yumakap kay Clara sa isang madulang pagyakap. Napakaganda, tingnan ninyo siya. Siya ang ligaya ng bahay na ito. Ang matinis niyang boses na puno ng kaligayahan ay tumusok sa aking tainga. Alam kong darating ang araw na ito, Anton. Siya ang perpektong babae para sa iyo, ang asawang lagi kong pinangarap para sa aking anak. Ang mga salitang "ang asawang lagi kong pinangarap" ay umalingaw-ngaw sa hangin. Bawat pantig ay isang pako. Nakita ko kung paano yumuko si Clara na may pekeng pagpapakumbaba, kung paano niya hinigpitan ang hawak sa kamay ni Anton. Tiningnan siya ni Anton. At sa kanyang mukha nakita ko ang isang ekspresyon na akala ko'y para lang sa aming mga pribadong sandali. Kaluwagan, pagmamalaki, isang uri ng masayang pagsuko. May nabasag sa loob ko. Hindi ito isang pagsabog, kundi isang tahimik na giyelong pagguho. Lahat ng pagod mula sa biyahe, ang mga gabing walang tulog para sa proyekto, ang ilusyon para sa lintik na alampay, ang patuloy na pagsisikap na maging sapat, na maging tamang asawa, ay namuo sa isang bloke ng purong yelo sa gitna ng aking dibdib. Ang galit ng dumating ito ay hindi apoy, kundi isang pait ng diamante. Hindi ako nag-isip. Kumilos ang aking katawan, dala ng instinct, itinulak ng nagyelong talim na iyon. Humakbang ako ng isa, tapos isa pa. Lumabas mula sa dilim ng kusina patungo sa gilid ng bilog ng liwanag. Walang nakakita sa akin.
Lahat ng mga mata ay nakatuon sa ginintuang magkapareha sa nagliliwanag na ina. Pumalakpak ako. Ang tunog ay tuyo. Malinaw. Pumuputol na parang kutsilyo sa bula ng kaligayahan ng iba. Isang palakpak tapos isa pa. Dahan-dahan sinadya elegante. Tulad ng pagpalakpak sa pagtatapos ng isang dula kapag naibigay na ng aktor ang lahat ngunit tapos na ang palabas. Nagsimulang lumingon ang mga ulo. Una ang mga tito ni Anton na ang mga kopitay nasa kalagitnaan ng kanilang mga bibig. Sumunod ang ilang pinsan na ang mga matay nanlaki na parang mga plato. At sa huli si Tita Imelda. Ang kanyang ngiti ay nagyelo na bitak at dumulas mula sa kanyang mukha na parang maskarang pagkit na natutunaw sa araw. Sinundan niya ang direksyon ng mga tingin. Ang kanyang mga mata, ang mga asul na mata na gusto kong pasayahin ay nakipagtagpo sa akin. Walang pagmamahal sa mga iyon ni kahit pagkagulat. Sa simula, isang malalim na inis lamang. Malala na parang nakakita ng ipis sa kanyang dessert. Si Anton ang huli. Hawak pa rin niya ang kamay ni Clara. Nagpo-pose pa rin para sa mental na larawan ng kanyang nabawing kaligayahan. Ang kanyang tingin tamad at kontento ay gumala sa silid hanggang sa matagpuan ako. Ang kupita ng champagne na hawak niya sa kabilang kamay ay nabitawan. Hindi ito nabasag. Sinalo ito ng makapal na alpombra ngunit ang gintong likido ay nag-iwan ng mancha sa tela, isang kahiyahiyang paalala. Ang kanyang mukha kayumanggi at malusog ay biglang namutla. Lira, bulong niya. Isa lang itong paggalaw ng mga labi ngunit sa nakabibinging katahimikan na aking nilikha narinig ito ng lahat. Lumingon si Clara, ang kanyang ngiti ng tagumpay ay naglaho at naging pagkalito. Pagkatapos sa isang mabagal at makamandag na pagkilala, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, mula sa aking pambiyahing sapatos hanggang sa magulo kong buhok na nakapusod. At sa kanyang mga mata nakakita ako ng tila paghamak ngunit sa ilalim nito isang kislap ng takot. Alam din niya. Alam niya kung sino ako, ang nanghihimasok ang nasa kanyang lugar noon. At doon ako nagsalita. Ang boses ko'y kakaibang kalmado, malinaw, umaalingaw-ngaw sa sala ng hindi kailangang ilakas. Ito ang boses na ginagamit ko sa mahihirap na kliyente, ang boses na hindi tumatanggap ng sagot. Tapos na ba ang anunsyo? Tanong ko, bahagyang itinatagilid ang aking ulo. Aba Anton, sayang naman. Hindi mo sinabi sa akin na nagbago na pala ang dress code para sa family reunion. Akala ko kasi, kasiyahan ng pamilya. Hindi pala, pagpapakilala ng pamalit. Isang sabay-sabay na singhap ang bumalot sa silid. Humakbang si Tita Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kapal ng mukha mo. Ngunit kumikilos na ako sa isang kilos na nagpapanggap na walang pakialam, ngunit bawat kalamnan ay kumikilos ng may katumpakan ng isang robot. Ipinatong ko ang portfolio case sa pinakamalapit na mesa kung saan may mga tirang kanapes. Ang papel de hapon ay bahagyang kumaluskos. Para sa may kaarawan, sabi ko. At ang tingin ko'y nakipagsalubong kay Tita Imelda. Walang init doon, isang malinaw na mensahe lamang. Tapos na ito, tila natauhan si Anton. Binitawan niya ang kamay ni Clara na parang napapasok. Lira, teka, pakiusap. Hindi ito ang inaakala mo. Hindi putol ko. Nakatalikod na naglalakad patungo sa pinto kung saan ako pumasok. Huminto ako sa may pintuan, lumingon ng bahagya para makita ng lahat ang aking gilid, ang aking malamig na ngiti. Kakatwa kasi mula sa kinatatayuan ko, mukhang eksakto. Huminto ako, hinayaang bumagsak ang bigat ng aking mga salita sa kanila. Huwag na kayong mag-abalang, ihatid ako. Mukhang marami pa kayong dapat ipagdiwang. Ang mga mata ko'y naglibot sa nagyayelong eksena. Si Anton paralisado at maputla. Si Clara nakakapit ngayon sa braso ni Tita Imelda na parang salbabida. Ang mga bisita, isang galeriya ng mga ngiwi ng pagkabigla at second-hand na kahihiyan. At pagkatapos pinakawalan ko ang huling panusok, ang hinasa ko sa yelo ng aking kalooban sa loob ng mga walang hanggang segundo na iyon. At huwag kayong mag-alala, dagdag ko na may makamandag na tamis, hindi ko sisirain ang party. Sa katunayan, mayroon akong isang mahalagang tawag na kailangang gawin sa aking abogado. Mga bagay-bagay tungkol sa nakaraang buhay na kasasaksi ko lang na inilibing dito mismo. Magsaya kayo sa gabi. Tumalikod ako at lumabas. Hindi ako tumakbo. Naglakad ako ng may matatag na hakbang tuwid ang likod, nararamdaman ang mga matang tumutusok sa aking likuran. Ang hangin sa hardin na ngayon ay puno na lamang ng amoy ng sampaguita ay humampas sa aking mukha. Ang ingay ng party na dati masayang bulungan ay isa ng nakaririmarim na ugong na naglalaho sa aking likuran. Hindi pa ako nakakarating sa gate nang marinig ko ang kanyang nagmamadaling mga yapak sa likuran ko, tumatapak sa graba. Lira-lira, tumigil ka para sa awa ng Diyos. Hindi ako huminto. Inabot niya ang kanyang braso at hinawakan ako ng mahigpit sa siko. Ang kanyang paghawak ay nag-init sa aking balat. Lumingon ako, hinila ang aking braso mula sa kanyang pagkakahawak.
ng mahigpit sa siko. Ang kanyang paghawak ay nag-init sa aking balat. Lumingon ako, hinila ang aking braso mula sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mukha ay balisa. Ang takot ay nakapinta sa bawat guhit. Pinagpapawisan siya. Lira, pakinggan mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ang ano? Anton, tanong ko. At ang boses ko'y hindi nakalmado. Nanginginig ito, ngunit dahil sa isang galit na napakatindi na tila nanginginig sa hangin. Ano? Wala siyang ibig sabihin. Kakakita ko lang. Nakita ng kalahati ng New Manila. Binasbasan siya ng nanay mo sa harap ng mga saksi. Dahil kay mama, bulong niya na ibinaba ang kanyang boses, ang kanyang mga matay tumatalon pabalik sa bahay. Nahuhumaling siya kay Clara sa kumpanya ng pamilya niya sa lahat ng ito. Pinipilit niya ako, Lira. Ikaw lagi kang wala, kasama ang mga proyekto mo, ang mga biyahe mo. Kailangan ko ng date para sa party. Dumating siya at pinilit ni mama. Para lang patahimikin siya ng isang gabi. Sumpa ko pagkatapos nito ay sasabihin kong, ano putol ko, tinititigan siya. Sasabihin mong kasinungalingan lang iyon. Uuwi sa akin na parang walang nangyari. Pagkatapos mong ipakilala siya sa buong pamilya mo bilang bago mong nobya. Nagpakawala ako ng isang maikli, mapait na tawa. Sabihin mo sa akin, Anton, ang singsing na suot niya, iyang kumikinang na iyan, para rin ba patahimikin ang nanay mo? Lalo siyang namutla. Wala siyang sinabi, hindi niya kaya. Ang kumpirmasyon sa kanyang katahimikan ay mas malinaw kaysa sa anumang salita. Dumating ang sakit. Isang mabigat na suntok sa aking tiyan. Ngunit hindi ko ito ipinakita sa aking mukha. Ang yelo ang nagpigil dito. Pumili ka na, sabi ko. At bawat salita ay isang bloke ng granito. Pinili mo ang madaling kasinungalingan, ang nanay mo, siya ang farsang ito. At pinili kong huwag maging bahagi nito ni isang minuto pa. Hindi ito isang pagpili. Ito'y isang pagkakamali, isang sandali ng kahinaan. Ang kahinaan mo ay may pangalan, apelyido, at nakaputi sa bat ko. At ngayon, kung hindi mo mamasamain, mayroon akong isang tawag na kailangang gawin. Nagsimula ulit akong maglakad patungo sa gate. Ang tawag sa abogado mo. Ang kanyang boses ay isang pigil na sigaw, puno ng tunay na takot. Hindi ka maaaring maging seryoso, Lira. Mag-asawa tayo. 5 taon na tayong magkasama. Huminto ako sa huling pagkakataon, hindi ganap na lumingon. Iyan din ang sabi ko na ang kamay ay nasa trangkana ng gate. Mukhang eksakto rin. Hanggang 10 minuto ang nakalipas. Lumabas ako sa tahimik na kalye, sa sikat ng araw na ngayon ay tila malupit at malamig. Narinig ko ang kanyang desperadong boses na tumatawag sa akin muli. Ngunit ang ingay ng isang bus na dumadaan sa malapit na abenida ang nagdala nito palayo. Hindi ako lumingon. Kinuha ko ang telepono mula sa aking bulsa. Ang mga daliri ko ay nanginginig na ngayon, hindi makontrol. Hindi ko tinawagan ang numero ng aking abogado. Hindi pa. Ang kontripuntang ba? Tinawagan ko si Carla, ang aking kaibigan, ang nag-iisang tao sa Maynila na sigurado akong wala sa bahay na iyon, nakikipag-toast para sa bagong pag-iibigan ni Anton Suarez. Lira, sagot niya kaagad sa kanyang karaniwang paos na boses. Hindi ba't nasa Singapore ka, ayos ka lang? Nang marinig ko ang kanyang boses, ang pader ng yelo ay nabitak sandali. Isang tuyo at masakit na hikbi ang pumunit sa aking lalamunan bago ko ito mapigilan. Hindi, Carla, hindi ako ayos, sabi ko, tinitingnan ang maaraw na harapan ng bahay na hindi ko natahanan. Kailangan kong pumunta ka, at kailangan ko ang numero ng pinakamahusay na family lawyer sa buong Metro Manila. Sa kabilang linya mayroong isang tahimik na puno ng kahulugan. At pagkatapos 2 simpleng salita, matatag na parang bato. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Ang apartment sa Rockwell ay amoy nakasarang silid at bagong punas na lemon. Amoy ng kawalan. Napansin ko ito pagpasok ko sa pinto, bitbit ang maleta na parang pumapasok sa bahay ng isang estranghero. Ang katahimikan ay ganap isang malupit na kaibahan sa nakabibinging ugong na umaalingaw-ngaw pa rin sa aking ulo. Ibinagsak ko ang mga susi sa asul na ceramic na plato na binili namin sa isang tiyangge sa Tagaytay. Ang kalansing ay malaswa sa lakas. Ang bahay ko, ang salita ay dumulas sa aking isipan. Maasim, peke. Walang anuman dito ang sa akin. Ito ay sa amin, o iyon ang akala ko. Dumating si Carla sa loob ng 20 minuto. Hindi kalahating oras. May dala siyang isang supot mula sa panaderya sa kanto na may mga churros at 2 mainit pang kape at isang ekspresyon na naglalaro sa pagitan ng matinding galit at ganap na pag-aalala. Tinawagan ko na si Laura Montesinos, sabi niya nang walang paligoy. Inilapag ang supot sa puting marmol na countertop na pinili ni Anton dahil nagbibigay daw ito ng kadalisayan. Isang pating siya, ngunit sa panig natin. Ang pinakamahusay.
May appointment ka sa kanya bukas ng alas 10. Salamat, bulong ko. At ang tunog ng sarili kong boses paos at pagod ay nagulat sa akin. Lumapit si Carla, tiningnan ako mula ulo hanggang paa at nang walang anumang salita niyakap ako ng mahigpit. Ang uri ng yakap na pumipigil sa mga piraso bago sila magkalat sa sahig. Hindi ako umiyak. Ang pag-iyak ay tila isang malayong luho, isang bagay na wala pang lakas ang aking katawan para gawin. Ang yelo mula sa sala ni Tita Imelda ay naroon pa rin, isang proteksyon at masakit na balot. Ikwento mo sa akin lahat, utos niya paghiwalay namin at umupo sa isang stool sa isla ng kusina. Itinutulak ang isang kape patungo sa akin. Sa isang malamig, halos klinikal na paraan ikinuwento ko ang lahat, ang anunsyo, ang alampay, ang ngiti ni Tita Imelda, ang magkahawak na kamay, ang aking mga palakpak, ang aking pag-alis. Ang mga mata ko'y gumala sa apartment. Bawat bagay ay tila nagsasalita, nanunumbat. Ang larawan sa ref sa El Nido tumatawa na parang mga tanga, basa ang buhok mula sa pagtalon sa bato. Ang mga disenyong baso na kinaiinisan niya ngunit mahal ko. Ang kumot na hinabi ng kanyang lola na nakatupi sa sopa. Lahat ay kasinungalingan, isang set. Kailangan kong mag-ayos. Mag-isip, sabi ko, pagkatapos ng aking salaysay. Mag-ayos, oo, mag-isip din. Ngunit higit sa lahat, Lira, kailangan mong kumilos, sabi ni Carla. Ang kanyang tono ng abogado ay nanaig sa tono ng kaibigan sa isang sandali. Huwag kang manatili dito, pagbalik niya. Pumunta ka sa bahay ko. Hindi, ang sagot ay lumabas ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Hindi ako aalis. Ito'y bahay ko rin tulad ng sa kanya. O dati. Mananatili ako. At uunawain ko. Naintindihan ni Carla. Hindi ito tungkol sa pananatili dahil sa nostalgia. Ito'y tungkol sa teritoryo, sa ebidensya. Sige, pero huwag kang mag-isa pagdating niya. Dito ako. Tumango ako. Habang tinatawagan niya ang kanyang partner para sabihing matutulog siya sa amin, nagsimula akong maglibot sa mga silid. Nagsimula ako sa studio, ang maliit na silid na ginagamit kong opisina at workshop. Ang aking mga plano, ang aking mga modelo, ang aking mga aklat sa arkitektura. Ang espasyo na tinatawag ni Anton na silid ng malikhaing gulo. Binuksan ko ang unang drawer ng aking mesa. Doon sa isang asul at nakalimutang folder nagsimula ang tunay na parada ng mga multo. Hindi ito mga larawan ni Clara, mas tago ang mga ito, mas makamandag. Ito ay isang nakaprint na kopya ng isang email mula halos 2 taon na ang nakalipas. Subject: Christmas dinner. Hinanap ko ito sa kanyang computer isang gabi nang iwan niyang bukas ang kanyang session. Mula ito kay Clara para kay Anton at nakasisi sa kanyang ina, si Tita Imelda. Anton, mahal, pinipilit ni Mama Imelda na pumunta kayong dalawa. Sabi niya oras na raw para makisama ng husto si Lira sa mga ganitong bagay, bagaman siyempre sa mga biyahe niya baka mahirap. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanya na trabaho lang. Halik sa inyong dalawa. Ang tono ay matamis, nakakasuka, puno ng pekeng pag-aalala na ngayon ay malinaw na parang kristal. At ang sagot ni Anton na nasa ilalim. Salamat, Clara, ang bait mo. May deadline si Lira, kaya baka mas mabuting ako na lang ang pumunta. Mag-uusap tayo. Yakap. Hindi niya kailanman nabanggit sa akin ang hapunan na iyon. Sinabi niyang isang nakakainip na meeting sa trabaho. Ako, abala sa aking deadline, naniwala. Ang tunog ng susi sa kandado ng pinto sa harap ang nagpatalon sa akin. Ang puso ko'y umakyat sa aking lalamunan. Si Carla na nasa sala at may tinitingnan sa kanyang telepono ay tumayo ng mabilis, alerto na parang isang leona. Pumasok si Anton. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob ng isang oras. Ang navy blue suit ay gusot. Ang kurbata ay nakaluwag. Amoy pawis at takot. Ang kanyang mga mata na namumula ay hinanap ako at tumitig sa akin na nakatayo sa pintuan ng studio. Lira. Simula niya, basag ang boses. Pumagitna si Carla, naka-cruise ang mga braso. Mas mabuting umalis ka na, Anton. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa akin. Pakiusap, kailangan nating mag-usap. Mag-isa. Kung anuman ang sasabihin mo, sabihin mo sa harap ni Carla, sagot ko. Ang yelo sa aking boses ay nagulat maging sa akin. Alam na niya lahat, o halos lahat. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Hindi mo alam. Hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan, Anton? Ang pagsabog ay lumabas mula sa akin, sinisira ang yelo. Humakbang ako ng 2 beses. Ang asul na folder ay nakadiin sa aking dibdib. Na pinipilit ka ng nanay mo, ginagawa niya iyan simula pa noong magkakilala tayo. Na kinakabitan ka ni Clara ng tali. Alam ko na iyan noong araw na pinakiusapan niya akong huwag pumunta sa kasal ng kapatid niya dahil magiging awkward para sa kanya. Ano ang hindi ko naiintindihan?
Na nagpasya kang ang solusyon ay ipakilala siya bilang nobya mo sa harap ng kalahati ng mundo kasama na ang nanay mo sa kaarawan niya. Hindi ito isang desisyon, sigaw niya desperado. Ito'y, inimbita tayo ulit ng mga Ortiz. Isang kabastusan kung hindi tayo pupunta. At ikaw Lira lagi kang malayo sa Singapore sa Paris sa mundo mo ng mga plano at imposibleng kliyente. Naroon na naman ang lumang reklamo na kabalat kayo bilang sakit. Kaya kasalanan ko, sabi ko halos tumatawa. Dahil sa pagtatrabaho, dahil sa pagkakaroon ng karera, dahil sa hindi pagiging nandito, nakangiti na parang isang tanga habang itinuturo ng nanay mo kung gaano kaperpekto si Clara sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig. Hindi iyon lumapit. Siya. Ngunit humarang si Carla. Nalulungkot lang ako at siya si Clara laging nandyan. Madali. Hindi siya humihingi ng paliwanag, hindi nagagalit sa mga biyahe. Pareho kami ng gusto ni Mama. Ah, sabi ko, dahan-dahang tumatango, na parang nagiging malinaw na ang lahat. Kaya iyon pala. Ang madali. Ang hindi nagbibigay ng problema. Ang anak na laging gusto ng nanay mo at ang babae na hindi humihingi sa iyo ng anuman kundi ang pagpapakita. Naiintindihan ko. Inilapag ko ang folder sa mesa sa sala. Aba mabuti. Ang swerte mo. Problema na lutas. Hindi ang kanyang boses ay isang sigaw ng paghihirap. Hindi ko mahal si Clara. Ikaw ang mahal ko, Lira. Itong nangyari ngayon ay isang malaking pagkakamali, isang gawa ng katangahan ng kahinaan. Dumating siya sa bahay ni Mama kaninang umaga na may mamahaling regalo at tuwang-tuwa si Mama. At bigla nandoon na ang lahat at ang pressure. Mga salita lang iyon, Lira. Mga salita para patahimikin si Mama ng isang gabi. Mga salita. Ang boses ko'y isang bulong na puno ng lason. Kinuha ko mula sa folder ang nakaprint na papel. At ito mga salita lang din ba, Anton? Itinapon ko ito sa mesa, dumulas hanggang sa kanyang paanan. Ito ay isang bank statement mula sa aming joint account, 3 buwan na ang nakalipas. Isang bayad sa isang alahas sa Greenbelt. Isang halaga na nagulat sa akin noon. Isang investment, mahal, sabi mo sa akin. Isang relo para sa boss para sa promotion. Alam mo na kung paano ang mga ganitong bagay. Tiningnan niya ang papel at ang kanyang mukha ay ganap na nagbago. Ang takot ay naging ganap. Isang relo para sa boss. Anton, tanong ko, binibigkas ang bawat salita. Dahil ngayon sa daliri ni Clara Reyes kumikinang ang isang singsing na diamante na may napaka-espesyal na hiwa. Ang parehong sa tingin ko na nakadisplay sa bintana ng parehong alahas na iyon sa kanilang eternal commitment na kampanya. Wala siyang sinabi. Hindi niya kaya. Ang kasinungalingan na nakalantad ng gayon kalinaw ay nag-alis maging ng kanyang hininga. Gaano katagal, Anton? Ang tanong ay bumagsak sa katahimikan ng sala na parang isang lapida. Gaano ka nakatagal nagsisinungaling sa akin? Gaano mo nakatagal ginagamit ang ating pera, ang perang kinikita ko rin, para ligawan ng ex-girlfriend mo sa harap mismo ng nanay mo? Hindi ito panliligaw, utal niya. Hindi, ano ang tawag mo rito? Isang investment para patahimikin siya. Si Carla sa tabi ko ay nagpakawala ng isang tunog ng paghamak. Bumagsak si Anton. Literal na lumuhod sa gitna ng aming sala, ang lugar kung saan pinangarap namin ang mga hinaharap. Ang kanyang katawan ay niyugyog ng malalakas, pangit na mga hikbi. Patawad, Lira, sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Dahil sa pressure sa pamilya, sa pagkakita na laging nandyan siya naghihintay at ikaw lagi kang umaalis. Pinanood ko siyang umiyak. Dati ang kanyang sakit ay dudurog sa akin. Ngayon isang walang katapusang pagod at isang malupit na kalinawan lamang ang nararamdaman ko. Ang kanyang pag-iyak ay hindi para sa akin o para sa kanyang sinira. Ito'y para sa kanya dahil nahuli siya dahil sa pagharap sa gulo na kanyang nilikha. Hindi na ako aalis, Anton, sabi ko at ang boses ko'y kalmado ulit, walang laman. Ikaw ang aalis. Itinaas niya ang kanyang mukha na puno ng luha at uhog. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ano, umalis ka ngayon? Kunin mo ang kailangan mo para ngayong gabi. Bukas o kahit kailan bumalik ka, kasama si Carla o kung sino man ang gusto mo para kunin ang mga gamit mo. Ngunit ngayong gabi hindi ka dito matutulog. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Bahay ko to. At akin din, sagot ko. At sa aking kalahati ng bahay, na ito hindi nakita gusto ni isang minuto ni isang segundo, humakbang ako patungo sa kusina. Kumuha ako ng isang basong tubig mula sa gripo. Ang tunog ng agos na pumupuno sa baso ang tanging ingay sa silid. Nang lumingon ako, nakaluhod pa rin siya, tinitingnan ako na parang isang sugatang hayop. Lumapit ako sa kanya, dala ang baso. Gumalaw si Carla na parang pipigilan ako, ngunit nagtimpi. Huminto ako sa harap niya. Nagtagpo ang aming mga tingin. Sa kanya isang pakiusap lamang ng awa, isang parang batang pagnanais na bumalik ang lahat.
Tumayo ka, sabi ko sa kanya. Nanginginig, sumunod siya. Pagkatapos sa isang mabagal at sinadyang kilos, itinaas ko ang baso at ibinuhos ang tubig sa kanyang mukha. Ang likido ay tumama sa kanyang mga mata, sa kanyang nakabukang bibig binabasa ang kanyang damit. Humingal siya mas dahil sa gulat kaysa sa impact. Iyan, sabi ko na may nagyayelong kalmado, ay para sa kasal ng kapatid niya na hindi ako inimbitahan. Para sa bawat hapunan ng pamilya na nandoon si Clara. Para sa bawat white light. Para sa bawat piso ng ating pera na ibinigay mo sa kanya. Inilapag ko ang baso sa mesa ng may malakas na kalabog. At ito, dagdag ko, itinuturo ang pinto ay para sa pag-anunsyo sa bago mong nobya sa kaarawan ng nanay mo. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa studio. Lira, pakiusap niya, ang kanyang boses ay basag at basa. Hindi ako lumingon. Umalis ka sa bahay ko, Anton, sabi ko nang hindi ilinalakas ang boses. Ngayon, narinig ko ang kanyang hirap na paghinga, ang kaluskos ng kanyang basang damit at pagkatapos mabagal hinihila na mga hakbang patungo sa pinto. Ang tunog ng hawakan, isang huling buntong hininga na puno ng lahat ng hindi niya nasabi, at sa huli ang pagsara ng pinto. Isang pagsara na hindi umalingaw-ngaw kundi tumunog na parang isang selyo. Isang katapusan. Lumapit si Carla at ipinatong ang isang kamay sa aking balikat. Nakatingin pa rin ako sa saradong pinto. Ayos ka lang, tanong niya, malambing ang boses. Huminga ako ng malalim. Ang yelo ay natutunaw na nag-iiwan ng isang malaking kawalan, ngunit isang kakaibang kalinawan din. Hindi ko alam, sagot ko. Sa totoo lang. Ngunit magiging ayos din ako. At sa unang pagkakataon mula nang patahimikin ng aking mga palakpak ang party sa New Manila, naniwala ako. Nagsisimula na akong makaunawa. Ang mga kasinungalingan ay hindi lamang para sa ngayon, sila'y mga papel luma naka-archive. At determinado akong hukayin ang bawat isa sa kanila. Ang liwanag ng bukang liwayway sa Maynila ay bumubuhos sa bintana ng aking bago at pansamantalang kanlungan ang sofa bed sa sala ni Carla. Hindi ako nakatulog. Ang ugong ng galit ay napalitan ng isang elektrikal na katahimikan, isang malamig at matalas na kalinawan. Hindi ito sakit. Ito'y isang bagay na mas malakas. Isang layunin. Nagbago ka, sabi ni Carla mula sa pintuan ng kusina, hawak ang 2 tasa ng matapang na kape. Inabot niya sa akin ang isa. Kagabi wasak ka. Ngayon mukha kang inukit sa yelo. Dahil may napagtanto ako, sagot ko, tinatanggap ang tasa. Nag-init ang aking mga daliri, ngunit isang magandang pakiramdam iyon. Ang pag-iyak sa ginawa ni Anton ay parang pag-iyak sa isang basahan na alam kong pinalamanan lang ng dayami. Isang pag-aaksaya ng oras. Ngunit ang pinsalang ginawa niya at balak pa niyang gawin ay totoo. At iyon ay maaaring labanan. Ngumiti siya. Isang mabangis at propesyonal na ngiti. Iyan ang gusto ko. Naghihintay sa atin si Laura Montesinos ng 10:00. Mataray siya, eksakto ang kailangan natin. Ang opisina ni Laura Montesinos ay nasa isang modernong gusali sa tabi ng Ayala Triangle. Hindi siya ang tipikal na family lawyer na may mainit na palamuti. Ang kanyang opisina ay minimalist, malinis ang mga linya at walang kahit isang personal na larawan. Ganoon din siya. Itim na pantalon, maikling buhok na may uban na hindi tinatago at mga matang kulay abo na hindi kumukurap. Ikwento mo sa akin ng walang palamuti, sabi niya. Pagkatapos ng mga pagbati, hindi siya nag-alok ng kape. Hindi ito ang uri ng pulong na iyon. Ikinuwento ko lahat. Ang tawag ni Carla ay nagbigay sa kanya ng babala, ngunit ang mga detalye ay isa-isa kong inilahad. Ang emosyonal at malamang pisikal na pagtataksil, ang pampublikong anunsyo, ang pakikipagsabuatan ng biyenan, ang bayad sa alahas, ang pagpapalayas sa akin sa bahay ng pamilya. Nagbigay si Carla ng mga dokumento, mga screenshot ng mga lumang malabong mensahe, ang bank statement, maging isang larawan na ipinadala sa kanya ng isang pinsan na may konsensya na nagpapakita kina Anton at Clara na magkahawak kamay. Habang nakangiti si Tita Imelda sa pagitan nila. Nakikinig si Laura, kumukuha ng maikling mga tala sa isang tablet. Nang matapos ako, ibinaba niya ang digital pen. Mula sa legal na pananaw, ang pagtataksil ay napatunayan de facto dahil sa pampublikong iskandalo. Ito'y isang mitigating circumstance. Para sa iyo, isang aggravating circumstance para sa kanya. Ngunit ang talagang makatas ay ito. Itinuro niya ang bank statement. Conjugal property. Ginamit niya ang perang pangkomunidad para makinabang ang isang ikatlong tao na di umano'y may relasyon siya. Hindi lamang iyan isang aggravating circumstance. Sa diborsyo, ito'y isang posibleng krimen ng malversation. Pwede tayong dumaan diyan. Iyon ang pressure na masakit. At ang bahay, tanong ko. Conjugal ba iyon binili habang kasal? Mawawala sa iyo ang bahagi o kailangan mong ibenta at paghatian. Ngunit sa pamamagitan nito, muli niyang itinuro ang statement, maari tayong makipag-ayos.
na isusuko niya ang kanyang bahagi kapalit ng hindi natin pagpunta sa criminal court. O babayaran kanya sa ibang paraan. May iba pa ba kayong mga account, mga investment? May mga ipon kami at isang joint pension plan. Perpekto. I-freeze mo lahat ng kaya mo ngayon din. At palitan ang kulay abo ay tumitig sa akin. Hindi lamang ito isang diborsyo lira. Ito'y isang giyera. At sa giyera ang may kontrol sa impormasyon ang nananalo. Handa ka ba para dito? Ang tanong ay hindi retorikal. Huminga ako ng malalim. Oh, mabuti. Kung gayon Act 1, ngayon din formal nating isasampa ang separation at pag-freeze ng mga ari-arian. Act 2 kailangan kong malaman lahat tungkol kay Clara Ortiz at sa kanyang pamilya. Kung ano ang ginagawa nila, kanino sila nakikipagnegosasyon ang kanilang mga kahinaan. Para sa ang tanong ko, bagaman may ideya na nabubuo sa aking isipan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Laura. Dahil sa ganitong uri ng giyera ang pinakamahusay na atake ay ang unawain kung bakit kumikilos ang kalaban. At sa kwento mo, hindi ngumingiti si Tita Imelda ng ganyan para sa wala. May iba pang interes. At ang mga interes ay laging amoy pera. Paglabas sa opisina may isang folder na puno ng mga tagubilin at isang pusong tumitibok sa isang bago mas mabilis mas determinadong ritmo tiningnan ko ang aking telepono. Ilang missed calls mula kay Anton, isang bahanang mga mensahe sa WhatsApp na nagbabago mula sa pakiusap sa panunumbat at pabalik sa pakiusap. Binura ko lahat. Pagkatapos binuksan ko ang aking banking app at sinunod ang mga tagubilin ni Laura, sinimulan ko ang proseso ng pagkuha ng aking kalahati ng aming joint savings at paglilipat nito sa isang bagong account sa pangalan ko lamang. Bawat click ay isang gawa ng paglaya. Noon tumunog ang telepono. Hindi si Anton, isang hindi kilalang numero. Lira ako. Si Martin, pinsan ni Anton mula sa party. Ang boses ay nagmamadali na hihiya. Hello Martin, sabi ko neutral. Tingnan mo, pasensya na sa nangyari kahapon. Grabe. Wala akong alam, sumpa ko. Walang problema Martin. Hindi ikaw ang dapat makaalam. Oo. Well, nag-atubili siya. Tumawag ako kasi naawa ako sa pamilya at iyon. Makinig ka, alam mo ba ang tungkol sa kumpanya ng mga Ortiz? Huminto ang mundo sandali. Ano ang ibig mong sabihin? Si Clara ang pamilya. Mayroon silang kumpanya ng mga piyesa ng sasakyan. Hindi maganda ang takbo. Sabi nila malapit na silang mag-retrench. Ngunit may isang chismis na ang kumpanya ni Anton, ang Inesa, ay malapit ng pumirma ng isang malaking kontrata sa kanila, isang salbabida, at ang tatay ni Clara at ang boss ni Anton ay magkakumpare mula sa golf club. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko ng perpekto. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkasya ng may isang mapurol at nakakatakot na kalansing. Ang pressure ni Tita Imelda, ang muling paglitaw ni Clara, ang pangangailangan ni Anton na maging maganda ang imahe, na maging ang mabuting anak na nagliligtas sa sitwasyon. Hindi lamang ito isang sentimental na pagtataksil. Ito'y isang malinaw na transaksyon. Siya ang perpektong produkto, ang anak ng tamang pamilya na may kumpanyang nangangailangan ng tamang kontrata at garantisadong pag-apruba ng ina. Ako ang hadlang, ang naglalakbay na arkitekto na may sariling mga ideya na hindi akma sa larawan. Salamat Martin, sabi ko. At ang boses ko'y kakaibang kalmado. Talaga may utang na loob ako sa iyo. Wala kang utang sa akin. Mag-ingat ka na lang, Lira. Hindi masamang tao si Anton, ngunit mahina siya. At si Tita Imelda, well, kilala mo na siya. Oo, kilala ko siya. At oras na para makilala niya ako ng totoo. Ako ang tumawag sa kanya. Hindi ko hinintay na siya ang gumawa ng unang hakbang. Tinawagan ng aking telepono ang numero na maraming beses kong tiningnan nang may kaba sa screen. Lira. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay isang bloke ng yelo. Hindi siya nagpakita ng pagkagulat. Ipagpalagay kong tumatawag ka para humingi ng tawad sa iyong palabas kahapon. Halos nakikita ko na siya sa kanyang malinis na damit pambahay, ang kanyang anyo ng pagkadiri. Huminga ako nang malalim inaalala ang mga salita ni Laura. Maging malamig. Maging malinaw. Huwag hayaang hilahin kanya sa isang sigawan. Nasa iyo ang impormasyon. Hindi, Tita Imelda. Tumatawag ako para mag-alok ng isang kape, para mag-usap bilang mga matatanda. Isang katahimikan pagkatapos isang pag-ismid. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Sa tingin ko meron, pagpupumilit ko pinapanatili ang kalmadong tono. Tungkol ito sa mga bank transfer sa isang singsing na binili gamit ang pera na hindi lang sa anak mo, at sa isang kontrata ng Inesa sa Ortiz Automotive na amoy conflict of interest mula sa 1 kilometro. O mas gusto mong pag-usapan natin iyan habang nagkakape, o kaya ibahagi ko sa aking abogado? Nasa pamamagitan ng paraan ay si Laura Montesinos at isang tunay na pating sa mga family court.
Ang katahimikan sa kabilang linya ay napakalalim na akala ko'y naputol na. Pagkatapos isang bulong na puno ng puot, ang kapal ng mukha mo. Alas 5 sa Wildflower Cafe. Hihintayin kita. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Nanginginig ang aking mga kamay ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa purong adrenaline. Ang Wildflower Cafe ay halos walang tao sa oras na iyon. Ang amoy ng kape at vintage na pulbos ay lumulutang sa hangin. Pinili ko ito dahil sa pagkakalantad nito dahil sa malalaking bintana nito. Gusto kong ang pag-uusap na ito, kung magkakagulo, ay may mga saksi. Dumating si Tita Imelda ng 10 minutong huli. Isang kalkuladong pagdating. Napakaganda niya tulad ng dati ngunit sa kanyang mga mata nakikita ko ang parehong galit na pagod na nararamdaman ko sa aking mga buto. Umupo siya nang hindi bumabati. Hindi ako iinom. Sabihin mo ang sasabihin mo at tapusin na natin ito. Kung iyan ang gusto mo tango ko sumipsip sa aking sparkling water. Magiging maikli ako. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Itinaas niya ang isang kilay mapanlait. Maghihiwalay kami ni Anton. Alam ko. Alam mo. Malalaman ng buong Maynila bukas. Kung paano magaganap ang diborsyong iyon ay depende sa ilang mga kadahilanan. Sa kanya at sa iyo. Sa akin wala akong kinalaman sa inyong mga problema. Siyempre meron ngiti ko walang init. Ikaw ang naging direktor, pinipilit si Anton na makasama ang tamang babae mula sa tamang pamilya ang makapagliligtas sa negosyo ng mga Ortiz gamit ang kontrata ng asawa mo patawad ng ex-asawa mo sa Inesa. Napakaganda, napaka-old school. Bahagya siyang namutla. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Alam mo. At ngayon makinig kang mabuti. Kung magpapakabait si Anton kung tatanggapin niya ang mga kondisyon ng paghihiwalay ng sibilisado at kung titigilan mo ang pagkalat ng lason at pagsubok na gawin akong kontrabida sa inyong maliit na bilog, maaaring lumipas ang lahat ng ito nang walang ingay. Isang mabilis malinis na diborsyo. At kung hindi tanong niya mapanghamon ngunit sa kanyang mga matay may isang kislap ng pag-aalala. Kung gayon sabi ko, ibinaba ang aking boses sa isang halos kumpidensyal na tono, ang aking abogado si Mrs. Montesinos ay magsasampa ng kasong malversation of conjugal property. Ang magandang singsing na suot ni Clara ay binayaran gamit ang pera ko. At hindi lang iyon. Gagawin kong pampubliko, napakapampubliko kung paano ang perpektong kasintahan ay sa katunayan ang kerida na sinusuportahan ng pera ng pinagtaksilang asawa. At pagkatapos magpapadala ako ng isang anonymous na email na may lahat ng ebidensya sa board of directors ng Inesa, tinatanong kung ano ang kanilang iniisip tungkol sa isa sa kanilang mga direktor na gumagamit ng kanyang mga koneksyon sa pamilya at pera ng kanyang asawa para impluwensyahan ang isang kontrata na sa pamamagitan ng paraan ay amoy nepotismo mula sa malayo. Duda ako na magugustuhan ito ng mga shareholder. Tiningnan ako ni Tita Imelda na parang hindi niya ako nakita dati, na parang isang ahas ang nagsalita. Isa kang ahas, dura niya. Hindi, Tita Imelda. Isa lang akong babae na itinulak ng sobra. Sa loob ng maraming taon tiniis ko ang iyong mga paghamak, ang iyong mga parinig, ang iyong mga paghahambing kay Clara. Ngumiti ako at sinubukang maging ang biyanan na gusto mo. Ngunit ang babaeng iyon ay wala na. Inilibing ninyo siya kahapon sa gitna ng mga palakpak. Ang natitira ay walang mawawala. At napakagalit. Tumayo ako, nag-iwan ng isang bayarin para sa aking tubig. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Nakatayo siya matigas. Ang kanyang mundo ng mga anyo at mga kasunduang pinansyal ay gumuho sa harap ng malupit na banta ng isang tunay na iskandalo. Nasa iyo ang pagpili, sabi ko. Kapayapaan o digmaan. Ngunit binabalaan kita, Tita Imelda, kung digmaan ito hindi ako lalaban ng malinis. At mananalo ako. Lumabas ako sa cafe na nanginginig ang mga binti ngunit mataas ang noo. Inihagis ko na ang unang bato at alam kong hindi ito ang huli. Nag-vibrate ang aking telepono pagdating ko sa bahay ni Carla. Ito ay isang email mula sa trabaho ni Anton. Subject: internal communication. Personal situation. Binuksan ko ito. Ito ay isang generic na email na para sa buong departamento, pirmado ni Anton na malabo at pinatamis na nagpapaliwanag na dumadaan siya sa isang komplikadong personal na sandali at pinasasalamatan ang pangunawa ng kanyang mga kasamahan. Ito ay isang pagtatangka na kontrolin ang salaysay na ipinta ang sarili bilang biktima ng isang di matatag na asawa. Ngumiti ako. Isang malamig na ngiti. Nagkamali siya ng target. Hindi na ako naglalaro ng depensa. Umupo ako, binuksan ang aking laptop at nagsulat ng isang maikli, malinaw, propesyonal na email. Ito ay para sa direktor ng Human Resources ng Inesa at nakasisi sa direktang boss ni Anton, isang matigas at makatarungang babae na laging pinag-uusapan ni Anton ng may paggalang at kaunting takot. Dear Mr.
Castillo bilang asawa ni Anton Suarez at kaugnay ng kanyang internal communication tungkol sa kanyang personal na sitwasyon, sumusulat ako para formal na ipaalam sa inyo para sa anumang layunin na sinimulan ko na ang mga proseso ng paghihiwalay at diborsyo. Dahil sa pampubliko at mapanlinlang na kalikasan ng ilan sa mga aksyon ng aking asawa na nakakaapekto sa aming mga ari-arian, itinuturing kong kinakailangan na ipaalam ito sa inyo upang maiwasan ang posibleng mga conflict of interest o mga irregular na sitwasyon na maaaring makaapekto sa mabuting pangalan ng Inesa. Ang AS ay handang tumulong para sa anumang formal na paglilinaw na kailangan ninyo. Lira Ortega, hindi ako direktang nag-akusa, hindi nagbigay ng mga detalye. Nag-iwan lang ako ng anino ng pagdududa ng posibilidad ng isang iskandalo sa isang kumpanya na napakamaingat sa kanyang imahe tulad ng Inesa. Sapat na iyon. Ito'y magiging isang bato sa kanilang sapatos, isang unang bitak sa kanilang perpektong harapan. Nang ipadala ko ang email, naramdaman ko ang isang alon ng malamig at malinis na kapangyarihan. Hindi ito paghihiganti, ito'y diskarte. Ito'y pagtatakda ng mga hangganan. Tumunog ang telepono ni Carla, ilang oras ang lumipas. Tiningnan niya ito pagkatapos sa akin at itinaas ang kanyang mga kilay. Numero ito mula sa Inesa. Sagutin mo, sabi ko. Inilagay niya ito sa speaker. Ito ay ang tuyo at profesional na boses ng boss ni Anton. Lira, ako si Sylvia Roy. Natanggap ko ang iyong email at nakausap ko na si Anton. May isang paghinto. Nais kong pasalamatan ang iyong profesionalismo sa pag-uulat nito at ikinalulungkot ko ang iyong pinagdadaanan. Kung may kailangan ka o kung may iba pa akong dapat malaman. Salamat Sylvia, sabi ko matatag ang boses. Sa ngayon iyon lang. Gusto ko lang na malaman ninyo. Alam na nila, sabi niya at ang kanyang tono ay makahulugan. At maniwala ka sa akin na ipaalam na. Nang ibaba ang tawag, tiningnan ako ni Carla. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi ko alam, sagot ko. At iyon ang totoo. Ngunit hindi na ako naghihintay para makita kung ano ang gagawin nila sa akin. Ngayon ako na ang kumikilos. Nang gabing iyon, habang inaayos ni Carla ang mga legal na papel sa mesa ng kainan, nag-vibrate ulit ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay isang abiso mula sa LinkedIn, isang kahilingan sa koneksyon. Ang pangalan ay medyo pamilyar, Gael Roman. Ang mensahe ay nagsasabing, Hello Lira. Ako si Gael, ang historian consultant para sa proyektong Maritime Cultural Center. Nagkasalubong tayo, ilang buwan na ang nakalipas sa unang presentasyon. Tinitingnan ko ang ilan sa iyong mga paunang sketch na ibinahagi ng studio at sa tingin ko'y napakatalino ng mga ito na may espesyal na sensitivity sa kasaysayan ng lugar. Gusto mo bang magkape ngayong linggo para pag-usapan ang ilang mga ideya? Sa tingin ko'y makakagawa tayo ng isang bagay na talagang espesyal. Regards. Tinitigan ko ito. Ang Maritime Cultural Center. Ang aking proyekto, ang palaging tinatawag ni Anton na isang pangarap na walang patutunguhan. Ang ipinagpaliban ko dahil sa pagsubok na maging ang asawang gusto niya at ng kanyang ina. Isang proyekto na nagsasalita tungkol sa akin, sa aking pananaw, sa aking pasyon. Ngumiti ako ng totoo sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Hindi ito ang malamig na ngiti ng paghihiganti ni ang tensyonadong niwi ng kaligtasan. Ito ay ang ngiti ng isang taong nakakakita ng isang mahaba at mabatong daan, ngunit sa wakas ito'y sa kanya. Hello Gail. Salamat sa iyong mensahe. Gusto kong magkape. Medyo abala ako ngayong linggo, ngunit sa susunod libre na ako. Sabihin mo kung anong araw at oras. Regards, Lira. Nang ipadala ko ito, alam kong hindi lamang ito isang pulong sa trabaho. Ito ay isang pinto na bumubukas sa isang mundo kung saan hindi ako ang pinagtaksilang asawa ni ang hindi angkop na manugang. Ako si Lira Ortega, arkitekto. At handa na akong bumalik. Ang studio ay amoy kahoy, tracing paper at lumang kape. Isang amoy ng layunin ng trabaho. Hindi ito ang malinis at sterile na kapaligiran ng corporate office kung saan ginugol ko ang mga huling taon na inaakma ang mga adhikain ng iba. Ang maliit na espasyong ito sa Makati na may hindi pantay na sahig na baldosa at isang mataas na bintana na nagpapapasok ng ilaw ng Maynila sa isang maalikabok na sinag ay akin. Nirentahan ko ito noong nakaraang linggo gamit ang unang paunang bayad na nakuha ni Carla para sa akin mula sa mga na-freeze na ipon. Isang gawa ng pananampalataya o kabaliwan? Sa mesa ng pagguhit na kakalat na may mga thumbtack ay ang mga plano ng Maritime Cultural Center sa Roxas Boulevard. Ang aking proyekto, ang isinulat ko sa mga napkin sa mga tala ng aking telepono, sa mahahabang gabing walang tulog sa tabi ng isang Anton na humihilik walang kamalay-malay sa mga mundong aking itinatayo sa aking ulo. Pangarap ng isang bata, sabi niya minsan na may mapang-uyam na ngiti nang makita ang aking mga unang sketch. Napakaganda, Lira.
Ngunit sino ang magpopondo ng ganyan? Hindi praktikal. Hindi praktikal. Ang pariralang iyon ay naging lapida para sa napakaraming bagay na sa akin, para sa aking mga paglalakbay, para sa aking mga kaibigan na itinuturing niyang masyadong bohemian, para sa aking mga damit, para sa aking paraan ng pagtawa, para sa proyektong ito. Hanggang ngayon, nag-vibrate ang telepono sa ibabaw ng isang plano. Isang mensahe mula kay Laura ang abogado. Maikli direkta. Tinanggap ni Anton ang mediation. Tumangging pag-usapan ang bahay hanggat walang payo. Isang delaying tactic. Manatiling matatag. Tatawagan kita mamaya. Isinantabi ko ito ng walang kaba. Hayaan siyang maglaro ng kanyang mga laro. May sarili akong laro. Ang aking personal na telepono ay naka-silent mode nakabaon sa ilalim ng isang tumpok ng mga sample ng tile. Ang mga tawag at mensahe ni Anton ay nagpatuloy mula sa pakiusap sa paninisi at ngayon sa isang nagbabantang katahimikan. Si Tita Imelda ayon sa chismis na nakuha ni Carla mula sa kanyang hairstylist ay nagkakalat na nagkaroon ako ng nervous breakdown na naging unpredictable ako at kaya't ang kanyang kawawang Anton ay naghanap ng aliw sa isang stable. Ang salaysay ay umuusad na ngunit hindi na ako isang karakter sa kanilang kwento. Ako na ang may akda ng akin. Ang tunog ng mga daliring kumakatok sa bukas na pinto ang nagpalingon sa akin. Sa may pintuan na nakasilweta laban sa liwanag ng pasilyo ay isang matangkad na lalaki na may magulong kayumangging buhok at isang gusot na linen na jacket. May dala siyang folder sa ilalim ng kanyang braso at isang maingat na ngiti. Lira, ako si Gael. Gael Roman. Nag-usap tayo na magkita. Diyos ko pasensya na tumayo ako nang mabilis itinabi ang isang upuan na wala sa isip ko. Pasok-pasok. Pasensya na sa gulo. Ito'y perpekto, sabi niya pumasok at tiningnan ang paligid ng may tunay na pag-usisa, hindi paghuhusga. Amoy proyekto, amoy mga ideya. Gusto ko ito. Ang kanyang boses ay kalmado na may bahagyang malambot na puntong Bisaya. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakamay ay matatag, mainit. Salamat sa pagtanggap mo sa akin dito. Mas gusto ko ito kaysa sa isang malamig na meeting room. Hindi kita lolokohin, ito ang aking headquarters sa ngayon, sabi ko, nararamdaman ang isang tunay na ngiti na sumisilay sa aking labi sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Kape mula sa makina, pero kape pa rin. Ang pinakamahusay na uri, tanggap niya at lumapit sa mesa ng pagguhit. Ang kanyang mga mata na kulay berde-abo ay gumala sa mga plano. Hindi ito isang mababaw na tingin. Huminto siya sa mga detalye, sa mga tala sa gilid na isinulat ko ng nagmamadali. Ang koneksyon sa lumang pantalan, iyang minarkahan mo dito ng putol-putol na linya. Ito'y isang nakataas na daanan na sumasama sa mga guho ng lumang palengke. Napahinto ako. Walang sinuman kahit ang aking mga dating kasosyo sa studio ang nakakuha ng intensyon na iyon sa isang tingin. Oo, kumpirma ko, ang boses ko'y puno ng pagkagulat. Gusto kong ang gusali ay hindi isang bagay na inilagay lang kundi isang daan. Nalalakarin ng mga tao ang kasaysayan ng lugar mula sa dagat hanggang sa lungsod nang hindi nila namamalayan. Tumango si Gael, tinapik ang punto sa plano. Brilliant. At mapanganib. Ang mga taga-NHCP ay karaniwang kinakabahan sa paggalaw sa mga guho kahit na simboliko lang. Sa tingin mo kaya? Ang tanong ay lumabas ng kusa-puno ng lahat ng pag-aalinlangan na aking pinigilan. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang aming mga mata ay nagtagpo. Ito'y direkta, matalino. Sa tamang mga argumento at sa isang mabigat na historian na sumusuporta sa kanila sa bawat komite, o kaya. Nang hapong iyon ang masamang kape ay naging ambrosia. Nag-usap kami ng ilang oras. Ipinakalat niya ang kanyang mga lumang mapa, mga sepya na larawan ng Roxas Boulevard noong ito'y dalampasigan, at mga barong-barong pa lamang mga dokumento mula sa archive tungkol sa mga ruta ng kalakalan. Ipinakita ko sa kanya ang aking mga digital na modelo, ang laro ng liwanag na gusto ko para sa pangunahing silid na inspirasyon ng refleksyon ng araw sa tubig. Ang pag-uusap ay dumaloy mula sa propesyonal patungo sa personal ng walang hirap. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga taon ng pag-aaral sa Cebu, sa kanyang pasyon sa mga detalyeng nagkukuwento. Nagkwento ako sa isang mas malabong paraan tungkol sa aking pangangailangan na lumikha ng mga espasyo na may kaluluwa, hindi lamang functionality. Hindi ko binanggit si Anton. Hindi ko binanggit ang party. Ngunit sa isang punto, habang itinuturo ang isang detalye sa isang plano, ang aking kamay ay dumampi sa kanya at isang kislap ng mainit na kuryente na hiwalay sa gulo ng aking buhay ang gumapang sa aking braso. Mayroon kang talento, bigla niyang sabi, habang ang liwanag ng papalubog na araw ay nagpipinta sa studio ng kulay kahel. Nakikita mo kung ano ang gustong maging ng lugar. Hindi lang kung ano ang kailangan nito. Ang kanyang mga salita ay isang balsamo sa isang sugat na hindi ko alam na bukas.
Ang sugat ng pagpapatunay ng pagkilala sa kung sino ako hindi sa inaasahan sa akin. Salamat bulong ko. At ang simpleng gawa ng pagtanggap ng isang papuri nang hindi ito minamaliit ay tila revolusyonaryo. Tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang mensahe kundi isang tawag. At sa screen ng pangalan ay kumikinang na parang isang babala, Anton. Hindi ko sinasadyang na-unlock ito nang ilipat ko ang mga plano. Ang kapayapaan ng hapon ay nabitak. Tiyak na napansin ni Gael ang pagbabago sa aking ekspresyon ang tensyon. Tiyak na napansin ni Gael ang pagbabago sa aking ekspresyon ang tensyon na biglang gumapang sa aking mga balikat. Ayos ka lang, tanong niya ng may delikadesa. Ang aking ex. O halos ex, pagtatama ko na may isang ngiwi. Tungkol siguro ito sa mediation. Ang telepono ay patuloy na nag-vibrate, mapilit na parang isang langaw. Tiningnan ko ito na tutuksong tanggihan, ngunit isang bagay sa akin, isang bagay na matigas at bago ang nagsabing huwag. Ang pagtakas ay para sa dati. Sandali lang, sabi ko kay Gael. At sinagot ko ang tawag. Ngunit hindi ko ito inilapit sa aking tainga. Pinindot ko ang speaker button at inilagay sa mesa sa pagitan ng mga plano at lumang mapa. Oo, sabi ko. Ang boses ko'y malinaw sa biglaang katahimikan ng studio. Lira sa wakas. Ang boses ni Anton ay magaspang, puno ng halo ng pagod at isang bagay pabanta. Kailangan nating itigil ang kabaliwang ito. Ang mediation, ang abogado, lahat. Kailangan nating mag-usap. Kausapin mo ang abogado ko, Anton. Para doon siya. Ayokong kausapin ang abogado mo, sumabog siya. Bahagyang itinaas ni Gael ang kanyang mga kilay. Gusto kong kausapin ka. Bilang mga tao, ang ginagawa mo ang pag-freeze ng mga account, ang pagpapadala ng email na iyon sa boss ko, baliw ka ba? Sinisira mo ako. Wala akong ginawang wala sa aking karapatan, sagot ko, pinapanatili ang kalmado, alam na may tahimik na manonood si Gael. Kumuha ka ng pera natin para bilhan ng singsing ang iba. Pinoprotektahan ko ang natitira. Isang pagkakamali iyon. Isang hangal na regalo. Isang napakamahal at napakapampublikong pagkakamali. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos bumaba ang kanyang boses, nagkaroon ng mas personal, mas makamandag na tono. Tingnan mo, Lira, ayokong makipag-away. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ito, kung ipipilit mo ang giyerang ito, wala kang ibang iiwan sa akin na pagpipilian. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ko, bagaman alam ko na kung ano ang darating. Na may mga bagay din akong sasabihin, sabat niya. Mga bagay na hindi magugustuhan ng bago mong kaibigang abogado. Ang iyong mga biyahe, halimbawa. Iyang mga weekend ng trabaho sa Cebu. Sigurado ka bang gusto mong lumabas lahat iyon? Kasi may mga duda ako. At mga larawan ng kasamahan mong arkitekto na nakita kong napakalapit sa iyo. Napasakal ako. Hindi ito totoo. Ito'y isang kalahating katotohanan, binaluktot ni Lason. Si Sergio, ang arkitektong taga Cebu, ay bakla at isa sa aking pinakamatalik na kaibigan. Ngunit ang mga larawan na kinuha sa labas ng konteksto ay maaaring magmungkahi ng kahit ano. Ito ang kanyang galaw. Marumi, desperado. Tiningnan ko si Gael. Ang kanyang mga matang kulay abo ay nakatingin sa akin, kalmado, walang paghuhusga, naghihintay. Walang awa sa kanyang tingin kundi isang tahimik na pag-usisa, tulad ng isang mananaliksik sa harap ng isang interesanteng espesimen. Ang kanyang presensya doon, tahimik at matatag, ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang lakas. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ng may kalinawan na umalingaw sa tahimik na studio, sumagot ako. Hindi sa kanya kundi sa telepono, sa boses na nagtatangkang i-blackmail ako. Anton, sabi ko, at ang boses ko'y hindi nanginginig. Malamig, malinaw at sinadyang malakas para makuha ng speaker. Talaga bang gusto mong maglaro ng ganito? Nang paglalabas ng mga baho, huminto ako, hinayaang ang katahimikan sa kabilang linya ay mapuno ng kanyang takot. Dahil mayroon akong mga bank statement. Mayroon akong mga saksi sa iyong anunsyo sa party ng nanay mo. Mayroon akong alahas na nagbenta sa iyo ng singsing na handang tumestigo. At mayroon akong pinakamasaya sa lahat, isang napakagandang kontak sa Philippine Daily Inquirer na mahilig sa mga kwento ng katiwalian sa pamilya at negosyo. Gusto mo bang pag-usapan natin ang mga Ortiz at ang Inesa? Dahil maniwala ka sa akin, kaya kong gawing isang masamang biro ang iyong banta ng mga malabong larawan sa primetime news. Sa kabilang linya, isang hirap na paghinga lamang ang naririnig, puno ng takot. Hindi mo gagawin iyan. Hindi, nagpakawala ako ng isang maikli, walang laman na tawa. Minamaliit mo ako buong buhay mo, Anton. Ikinumpara mo ang pag-ibig ko sa kahinaan at ang aking katahimikan sa pagsunod. Hindi na. Kaya makinig ka at makinig kang mabuti. Sa susunod na subukan mong i-blackmail ako o bantaan o saktan, hindi ko tatawagan ang abogado ko. Tatawagan ko ang kontak ko sa dyaryo. At ang pag-uusap, Anton, ay magiging pampubliko.
Magiging headline. Malinaw ba? Ang katahimikan ay ganap. Pagkatapos isang click, ibinaba na niya. Bahagyang nanginginig ang aking kamay nang kunin ko ang telepono at i-silent. Malakas ang kabog ng aking dibdib ngunit hindi dahil sa takot. Dahil sa kapangyarihan. Dahil sa isang malamig at kontroladong galit na nagbigay sa akin ng mga pakpak, itinaas ko ang aking tingin kay Gael. Wala siyang sinabi sandali. Pagkatapos isang mabagal na ngiti, isang tunay na paghanga ang gumuhit sa kanyang labi. Wow, sabi niya sa wakas sa kanyang kalmadong boses. Ipagpalagay kong hindi ko na kailangang tanungin kung kailangan mo ng isang historian na tumestigo rin tungkol sa iyong bakal na kalooban. Nabasag ang tensyon. Nagpakawala ako ng isang malakas na tawa, isang nakapagpapalayang tunog na nagulat maging sa akin. Pasensya na hindi ito ang pulong sa trabaho na iyong pinlano. Sa kabaligtaran, sabi niya lumapit at kinuha ang kanyang folder. Ito ang pinakamahusay na presentasyon ng isang proyekto na nakita ko. Nagpapakita ito ng pasyon, determinasyon at isang malalim na kaalaman sa mahihirap na materyales sa konstruksyon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng may pakikipagsabuatan. Kung haharapin mo ang mga komite at mga kontratista ng may kalahati ng katatagan na ipinakita mo sa iyong ex, ang cultural center na ito ay magiging inggit ng buong Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kaluluwa. Hindi ito isang walang laman na papuri. Ito'y isang propesyonal na pagkilala sa pagitan ng mga kapantay. Kaya sa tingin mo, kaya natin tanong ko tumutukoy sa proyekto ngunit sa paanuman sa lahat din ng iba pa. Lira, sabi niya at ang kanyang tono ay solemne tapat. Sa tingin ko kaya mong gawin ang anumang gusto mo. At kung papayagan mo ako, gusto kong tulungan kang makamit ito. Pagkaalis ni Gael na may pangakong magpapadala ng dokumentasyon at isang appointment para sa susunod na linggo, na iwan akong mag-isa sa studio. Ang adrenaline mula sa tawag, ang saya mula sa pag-uusap sa kanya ay nawala, nag-iwan ng isang malalim ngunit malinis na pagod. Lumapit ako sa bintana. Sa labas ang Legazpi Village ay abala sa kanyang nightlife na may mga tawanan at musika na naririnig ng mahina. Binuksan ko ang aking computer. Sa screen, ang 3D model ng Maritime Cultural Center ay dahan-dahang umiikot. Pinanood ko ito. Tunang bida, into bida. Andahang, andagan ga. Bawat linya, bawat kurba, bawat desisyon sa disenyo ay higit pa sa isang gusali. Ito'y isang testamento sa kung ano ang kaya kong gawin sa aking isinakripisyo sa aking binabawi. Sa isang click, binuksan ko ang email ng opisyal na panawagan. Ang deadline para sa pagsusumite ng mga proposal ay magtatapos sa hating gabi. Huminga ako ng malalim, pinuno ang aking mga baga ng amoy ng kahoy at kape at pinindot ang send. Ang email ay umalis ng may isang mahinang tunog. Walang fanfara, walang kulog. Tanging ang katahimikan ng studio at ang tibok ng aking sariling puso, matatag at pare-pareho sa aking dibdib. Sumandal ako sa upuan, nakatingin sa kisame. Si Anton, si Tita Imelda, si Clara ang singsing ang party. Lahat ay naroon pa rin, isang buhol ng sakit at pagtataksil sa aking tiyan. Ngunit hindi na ito ang sentro. Hindi na ito ang naglalarawan sa akin. Ngayon inilalarawan ako ng isang proyektong umiikot sa isang screen, isang kalmadong boses na naniniwala dito at ang bago at marupok na katiyakan, ngunit totoo na ako, si Lira, ay handa sa anumang darating. Handa na magtayo sa halip na magdalamhati. Ang Philippine International Convention Center ay kumikinang na parang isang higanteng alahas sa ilalim ng gabi. Ang mga mamahaling sasakyan ay dumadaan sa harap ng pasukan at isang pulutong ng mga nakatuksedo at mga nakagala na gown ang nagkukumpulan sa ilalim ng mga ilaw. Ang gala ng Philippine Foundation for Children with Cancer ay ang social event ng taon at doon sa listahan ng mga kilalang sponsor ay ang Inesa, ang kumpanya ni Anton, at sa pamamagitan ng extension ang Pamilya Ortiz. Wala ako sa listahan. Nandoon ako dahil ang aking studio, ang aking bago at maliit na studio, ay isa sa 10 finalists sa kompetisyon para sa Children's Pavilion ng bagong ospital. Isang pagkakataon. O ang tadhana na nagiging sarkastiko. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Si Gail ay nasa tabi ko, napakagwapo sa isang tuksedo na bagay sa kanya, walang tigas tulad ni Anton. Medyo magulo ang kanyang buhok na parang nilabanan niya ang gel. Ang kanyang presensya ay isang angkla ng kalmado sa gitna ng kaguluhan sa aking tiyan. Hindi ko gusto, sagot ko, inaayos ang strap ng aking bestida. Ito'y isang simpleng disenyo na may kulay matinding pula, walang kinalaman sa mga puting princess gown. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan nilang makita ako dito. Buo, hindi nagtatago. Tumango siya nang hindi pumipilit. Kung gayon, tara na. Tandaan, nasa iyo ang pinakamahusay na historical advisor sa Maynila at sa pamamagitan ng paraan ang lalaking gustong makita kung paano mo tatapusin ang tangang iyon sa publiko kung sakali. Ang kanyang ngiti, mapagkunwari at medyo mabangis, ay nagbigay sa akin ng huling tulak ng lakas ng loob. Pumasok kami.
Ang init ang bulungan ng daan-daang boses ang kislap ng mga chandelier. Lahat ay isang mapang-aping deja vu. Isang baluktot na alingaw-ngaw ng party sa bahay ni Tita Imelda. Ngunit sa pagkakataong ito wala ako sa anino. Naglakad kami sa gitna ng pulutong at naramdaman ko ang mga tingin bago ko marinig ang mga bulungan. Siya iyon, ang asawa ni Anton Suarez. Hindi ex, na. Kawawa naman. At sino ang kasama niya? Sabi nila iniwan siya para kay Clara Ortiz. Well, hindi naman siya mukhang wasak. Arkitekto. Nasa iyong elemento ka. Nagdisenyo ka ng mga espasyo na naghahangad nito. Tama siya. Hindi ito ang aking mundo, ngunit alam ko ang mga alituntunin nito. Ang pagkukunwari ang mga peking ngiti ang kalkuladong interes. Nakita ko ito sa loob ng maraming taon sa mga hapunan ni Tita Imelda. At pagkatapos nakita ko sila, bumubuo sila ng isang perpektong triumvirate malapit sa bar. Si Tita Imelda na may champagne-colored na evening gown masiglang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga babae na kaedad niya. Si Anton nakatuksedo na may tensyonadong ekspresyon na parang masikip ang kwelyo ng kanyang damit. At si Clara, siyempre, si Clara, suot niya ang isang mahabang puting sutlang bestida halos maningning na may kislap na hindi lang mula sa mga ilaw. Suot niya ang singsing ang lintik na singsing. Tumatawa siya sa isang bagay na sinabi ng isang babae, isang kristal at walang laman na tawa habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa braso ni Anton. Isang alon ng lamig mas matindi kaysa sa anumang galit ang gumapang sa aking gulugod. Pinisil ni Gael ang aking braso. Huminga kabulong niya. Hindi sila karapat-dapat sa pulso mo. Si Tita Imelda, ang unang nakakita sa amin. Ang kanyang mga mata na naglilibot sa silid na may kasiyahan ng isang general na sinusuri ang kanyang mga tropa ay tumigil sa akin. Ang ngiti ng kasiyahan ay nagyelo sa kanyang labi na bitak at nahulog. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin patungo kay Gail at ang kanyang ekspresyon ay naging purong paghamak. May sinabi siya kay Anton halos hindi ginagalaw ang kanyang mga labi. Lumingon si Anton. Ang aming mga tingin ay nagkabanggaan sa buong silid. Nakita ko kung paano huminto ang baso ng whiskey na hawak niya, kung paano siya namutla, kung paano si Clara na sumusunod sa kanyang tingin ay lumingon din. Ang kanyang ngiti ng prinsesa ay naglaho na palitan ng isang ngiwi ng pagkagulat, at pagkatapos mabilis ng isang makitid mapanuri at galit na tingin. Tara na, sabi ko kay Gail at naglakad diretso sa kanila, hindi iniaalis ang aking tingin. Hindi ko sila iiwasan. Hindi sa pagkakataong ito. Dumating kami sa kanilang grupo nang sinusubukan ni Tita Imelda na dalhin sina Anton at Clara sa ibang direksyon, ngunit huli na. Naging sentro kami ng isang maliit na bilog ng nag-aabang na katahimikan. Lira, sabi ni Anton at ang kanyang boses ay paos. Pinilit niyang ngumiti. Hindi ko alam na darating ka. Imbitado ang mga finalist ng Children's Pavilion, sagot ko na may peking tamis na alam kong tutusok sa kanyang tainga. Congratulations sa iyong promotion, Anton. Sa Project Head. Sa Project Head, nalaman ko sa anunsyo ng kumpanya. Ang promotion ay dumating isang linggo pagkatapos ng aking email sa Human Resources. Isang mensahe mula sa kumpanya. Nagtitiwala kami sa kanya. Walang problema. Isang hininga para sa kanya. Isang insulto para sa akin. Lumingon siya, mas lalong kumapit si Clara sa kanyang braso. Ang kanyang ngiti ay muling sumindi ngunit walang init. Napakatingkad ng bestida mo, Lira, sabi ni Tita Imelda at ang kanyang mga mata ay gumala sa akin mula ulo hanggang paa, hinahamak ang bawat sentimetro. Laging napaka-orihinal. Bagaman para sa mga ganitong okasyon ang simpleng kagandahan ay mas angkop. Tama ka, Tita Imelda, sabat ko na may parehong pekeng ngiti. Ang puti halimbawa ay isang napaka-discreet na pagpipilian. Napaka-angkop. Nagpapahiwatig ng kadalisayan. Ang mga mata ko'y sinadyang bumaba sa singsing ni Clara. At pangako, di ba Clara, nanigas si Clara? Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy mo. Siyempre hindi, sabi ko na may isang tono ng labis na pangunawa. Minsan ang mga simbolo ay napakalinaw na hindi napapansin. Si Gail sa tabi ko ay bahagyang gumalaw na parang uubo, tinatago ang tila isang pigil na tawa. At hindi mo ba kami ipapakilala sa iyong kasama? Tanong ni Anton, sinusubukang baguhin ang usapan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Gail na may halo ng pag-usisa at inggit. Siyempre. Gail Roman, historian at consultant para sa proyektong Maritime Cultural Center sa Roxas Boulevard. Gail ang pamilya ng aking ex-husband, si Tita Imelda, si Anton at si Clara ang kanyang bagong partner. Ang mga pagkakamay ay tensyonado, mabilis. Ang kamay ni Gael ay matatag nang hawakan niya ang kay Anton. Isang karangalan, sabi ni Gael at ang kanyang boses ay magalang, ngunit ang kanyang tingin ng tumama kay Anton ay kasing analytical at malamig tulad ng pag-aaral niya ng isang pekeng dokumentong pangkasaysayan.
Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ah, oo, sabi ni Anton hindi komportable. Oo, sagot ni Gael. Minsan binabanggit ni Lira ang nakaraan. Interesante ang kamakailang kasaysayan. Kung ano ang ating itinatayo at kung ano ang ating pinipiling gibain. Ang kapaligiran ay napakabigat na maari mong hiwain. Sinubukan ni Tita Imelda na iligtas ang sitwasyon. Well, gabi ito para sa kawanggawa, hindi para sa pagbabalik tanaw. Dapat tayong umikot. Anton, mahal, kailangan nating batiin ang mga nasa board of directors. Ngunit ang tadhana o ang host ng gala ay may ibang mga plano. Isang kalembang ang tumunog at isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Mga ginang at ginoo, kung maaari po kayong umupo, sisimulan na natin ang pagbibigay ng donasyon. Nagpatuloy ang gabi sa walang katapusang mga talumpati. Hanggang sa dumating ang sandali, inanunsyo ng host isang kilalang lokal na mamamahayag ang auction at ang live na donasyon. Nagsimula siyang tumawag sa mga malalaking sponsor. Nang dumating ang turno ng Inesa, kumindat ang host kay Anton na nasa isang mesa malapit sa entablado. At ngayon isang batang bituin mula sa Inesa na bagong promote bilang project head. Anton Suarez. Anton, bukod sa malaking tseke mula sa iyong kumpanya, handa ka bang pumunta sa harap kasama ang iyong magandang kasama at magdagdag ng personal na donasyon? Tingnan natin kung ang pag-ibig ay magbibigay inspirasyon sa iyo na maglabas pa ng pera. Magiliw na tawanan sa silid. Tumayo si Anton, pinipilit ang isang ngiti. Tumayo si Clara, sa tabi niya nagliliwanag, nagpo-pose. Naglakad sila patungo sa maliit na entablado kung saan mayroong isang lectern at isang mikropono. Isang ilaw ang bumalot sa kanila. Sila ang ginintuang magkapareha ang pangako ng hinaharap. Nag-init ang aking mga mata, ngunit hindi dahil sa luha, dahil sa matinding galit. Kinuha ni Anton ang mikropono. Salamat. Sa ngalan ng Inesa at sa aking personal na ngalan, isang karangalan ang mag-ambag sa layuning ito. Para sa mga bata. Palakpakan. Huminto siya, tinitingnan si Clara ng may pagpapanggap na lambing. At oo, ang pag-ibig ay nagbibigay inspirasyon. Kaya bukod sa donasyon ng kumpanya, gusto naming magdagdag ni Clara ng we to 500 ulebul-labul-labula sa aming sariling bulsa. Isang ng paghanga ang bumalot sa silid. Namula si Clara, nagkukunwaring mahinhin at mas lumapit sa kanya. Ito ang nakasusuklam na palabas na kailangan ko para may kumawala sa loob ko. Ang ganap na sinismo ang paggamit ng ganitong gabi, ganitong layunin para linisin ang kanilang kasinungalingan para magyabang. Bago pa ako makapag-isip ng 2 beses, bago pa makalipat ang host sa susunod, tumayo ako. Ang upuan ay gumawa ng isang tuyo na ingay. Tiningnan ako ni Gail, ang kanyang mga matay kumikinang sa alerto at suporta. Tumango siya, halos hindi napapansin. Naglakad ako patungo sa gitnang pasilyo. Ang sinag ng ilaw na sumusunod kina Anton at Clara ay lumihis, bumulag sa akin sandali. Naramdaman ko higit sa nakita kung paano lumingon ang daan-daang ulo, kung paano lumakas ang bulungan, kung paano ako tiningnan ni Anton na nasa entablado ng may nanlalaking mga mata na may takot na nakapinta sa kanyang mukha. Tumigil sa pagngiti si Clara. Dumating ako sa entablado ng walang pagmamadali. Ang host, nalilito, ay tumingin sa akin. Ma'am. Inagaw ko ang mikropono mula sa kanyang kamay ng may lambing ngunit katatagan. Sandali lang, pakiusap. Ang aking malakas na boses ay tumunog ng malinaw at kalmado sa ganap na katahimikan na biglang pumuno sa silid. Huminga ako ng malalim, tinitingnan ang pulutong ng mga malabong mukha at pagkatapos ay lumingon kina Anton at Clara na tila mga estatwa ng asin. Pasensya na sa abala, sabi ko at ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Ngunit ang mga salita ni Anton ay nagbigay inspirasyon sa akin. Napakalaking kabutihang loob, napakalaking pag-ibig. Huminto ako, hinayaang ang ironiya ay sumingit sa bawat pantig. At naisip ko, gusto ko ring mag-ambag. Para sa mga bata, syempre. At para rin ipagdiwang ang isang bagay. Sinubukang magsalita ni Anton ngunit wala siyang mikropono. Lira, hindi ito ang tamang oras. Sa kabaligtaran, putol ko, humaharap ulit sa madla. Ito ang perpektong oras. Dahil ngayon gusto kong ipagdiwang ang aking bagong buhay. Isang buhay na malaya sa mga kasinungalingan. At para doon magdo-donate ako ng isang halaga na may napaka-espesyal na kahulugan. Sinubukang lumapit ng host. Ma'am, kung gusto ninyong mag-donate, maaari po. Ang halaga, pagpapatuloy ko, bahagyang itinaas ang aking boses, ay eksaktong katumbas ng halaga ng isang singsing na pang-engagement. Isang napakagandang singsing na may mga diamante na may napaka-espesyal na hiwa mula sa alahas sa Greenbelt. Isang bulungan ang bumalot sa silid. Si Clara instinctively ay itinago ang kanyang kaliwang kamay sa likod. Huli na, nakita na ito ng lahat.
Ang nakakatuwa pagpapatuloy ko tinititigan si Anton na nagsimula ng pagpawisan ng husto ay ang singsing na iyon ay binili 3 buwan na ang nakalipas gamit ang pera mula sa isang joint bank account. Isang joint account ko at ng aking nooy asawa si Anton Suarez. Ang bulungan ay naging isang lumalaking ugong. Si Tita Imelda mula sa kanyang mesa ay tumayo puti na parang pader. Sinabi sa akin ni Anton na para ito sa isang regalo para sa kanyang boss para sa promotion. Nagpakawala ako ng isang maikli. Walang humor na tawa. Isipin ninyo ang aking pagkagulat ng ilang linggo na ang nakalipas nakita ko ang parehong relo patawad ang pare na ipinakilala ni Anton bilang kanyang bagong nobya sa kaarawan ng kanyang ina habang ako'y nasa ibang bansa para magtrabaho. Sumabog ang iskandalo. Mga boses mga sigaw ang flash ng ilang kamera mula sa isang dyaryo na nagko-cover ng event. Sinubukang agawin ni Anton ang mikropono, ngunit ang host na ngayon ay nabighani sa drama ay humarang. Kasinungalingan sigaw ni Anton, ngunit walang mikropono ang kanyang boses ay nawala sa gulo. Kasinungalingan tanong ko at kinuha mula sa maliit na bag na dala ko ang isang nakatuping papel. Hindi ito ang orihinal na statement. Ito'y isang kopya ngunit nagsilbi ito. Ibinuklat ko ito sa harap ng mikropono. Narito ang bank statement. Pet sa halaga konsepto alahas sa Greenbelt. At may mga saksi ako sa eksena sa bahay ni Tita Imelda Suarez. At mayroon akong singsing doon sa kamay ni Clara. Ang ebidensya ay naglalakad. Humakbang si Clara pa atras na parang nasusunog ang kanyang puting bestida. Hindi ko alam, sinabi sa akin ni Anton na regalo ito na alam mo. Ang kanyang pagtatangka na magdahilan mahina at mapanlin lang ang huling pako. Tiningnan siya ni Anton nang may takot na uunawaan na iniiwan na siya. Kaya bilang parangal sa katotohanan at para ang pera ng singsing na iyon, aking pera ay magsilbi para sa isang mabuting bagay sa wakas pagtatapos ko tinutupi ang papel idodonate ko ang parehong halaga 25,100 para sa mga bata, para may mabuting lumabas sa lahat ng farsang ito. Inilapag ko ang mikropono sa lectern sa harap ng nakangangang host. Ang katahimikan ay ganap na ngayon tanging ang ugong ng mga ilaw ang naririnig. Tiningnan ko si Anton sa huling pagkakataon. Ang kanyang ekspresyon ay isang balon ng kahihiyan ng walang magawang galit at ng takot. Ang lalaking gustong kontrolin ang lahat ng salaysay ay nakita kung paano nawasak ang kanyang salaysay sa publiko sa harap ng buong Maynila. Tumalikod ako at bumaba sa entablado. Ang mga tingin ng mga tao ay hindi naawa. Ito'y pagkabighani, pagkasuklam at hindi maitatagong paghanga. Ang ilan ay nagsimula pang ang pumalakpak. Iilan sa simula pagkatapos ay dumami. Hindi ito isang nagkakaisang palakpak, ito'y isang palakpak ng iskandalo ng pagkilala sa isang masterstroke. Naghihintay sa akin si Gail sa dulo ng pasilyo. Inalok niya ang kanyang braso. Sa tingin ko, sabi niya sa mahinang boses habang naglalakad kami patungo sa labasan sa gitna ng isang dagat ng mga matang sumusunod sa amin, ang iyong donasyon ay sa ngayon ang pinaka-memorable sa gabi. Nang dumaan kami malapit sa mesa ni Tita Imelda, nakasalubong ko ang kanyang tingin. Wala nang paghamak, may bago. Pagkabigla. Isang ganap na di paniniwala at sa unang pagkakataon isang bagay na maaring maging takot. Takot sa akin sa babaeng pinalaki niya nang hindi sinasadya. Tinitigan niya ako sandali pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga mata. Talunan. Sa labas ang gabi ng Maynila ay malamig. Huminga ako ng malalim na parang umahon mula sa ilalim ng tubig. Ayos ka lang, tanong ni Gael, malambing ang boses. Nanginginig ako. Hindi dahil sa lamig. Ang tensyon ng mga huling minuto ay nagsimulang mawala, nag-iiwan ng isang nanginginig na kawalan. Hindi ko alam, bulong ko. Sa tingin ko'y sinunog ko lang lahat ng tulay. Iniharap niya ako sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nasa aking mga balikat. Hindi. Kakatapos mo lang tumawid sa isa. Ang naghihiwalay sa biktima mula sa taong lumalaban. At tumawid ka sa harap ng mga saksi. Ngayon sila ang nasa maling pampang. Ang kanyang mga salita ay hindi nag-alis ng panginginig, ngunit nagbigay ito ng kahulugan. Tumango ako, hindi makapagsalita. Wala na siyang sinabi pa. Binalot niya ako sa kanyang Amerikana at inakbayan. At magkasama kaming lumayo mula sa nakakasilaw na liwanag ng PICC patungo sa nag-aanyayang dilim ng gabi. Iniiwan ang ingay ng iskandalo na alam kong nagsisimula pa lamang. Ang studio ay amoy paparating na ulan at muling pinainit na kape. Ang alingawngaw ng mga palakpak mula sa gala ng iskandalo ng aking malakas na boses na inaakusahan si Anton sa harap ng kalahati ng Maynila ay umaalingawngaw pa rin sa aking mga tainga na parang isang patuloy na ugong. Ngunit dito sa gitna ng mga plano at modelo, ang katahimikan ay iba. Hindi ito walang laman. Ito'y aktibo, nag-aabang. Isang katahimikan na puno ng enerhiya ng aking nilikha, ng aking itinatayo. Mag-isa.
Umalis si Gail ilang oras na ang nakalipas pagkatapos magpalipas ng gabi sa akin, hindi sa aking kama kundi sa aking sofa, nag-uusap hanggang sa maging kulay abo ang bintana sa bukang liwayway. Nag-usap kami tungkol sa arkitektura, kasaysayan sa restorasyon ng Intramuros. Tungkol sa lahat maliban sa nangyari sa PICC. Ang kanyang presensya ay naging isang angkla, isang normalidad sa gitna ng bagyo. Ngunit ngayon kailangan ko ang bagyo. Nang mag-isa, kailangan kong tanggapin ang suntok na ako mismo ang nagbigay. Tinawagan ako ni Laura Montesinos kaninang umaga. Ang kanyang boses na karaniwang napakakalmado ay halos masaya. Nakita mo na ba ang Inquirer? Hindi ka nasa front page, ngunit may isang makatas na artikulo sa Society section. Binabanggit ang isang malabong alitan ng mag-asawa na nagpadilim sa isang charity gala. Hindi ka pinangalanan ngunit alam ng lahat. Tiyak na galit si Anton. Magaling. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, isang malalim na pagod lamang sa mga buto. Sinunog ko ang tulay. Hindi pinasabog ko ito ng dinamita. Ngayon ang tanawin sa kabilang panig ay isang disyerto. At narito ako sa aking isla ng papel at kahoy, nag-iisip kung ano ang itatayo ko sa mga abo. Noon ko narinig ang mga katok. Hindi sa pangunahing pinto ng gusali kundi direkta sa mabigat na kahoy na pinto ng aking studio. Malalakas, desperadong mga katok na sinundan ng isang pausbasag na boses. Lira, alam kong nandyan ka. Buksan mo, pakiusap, buksan mo. Kailangan kitang kausapin. Si Anton. Hindi siya nag-doorbell. Umakyat siya ng 2 palapag, nilampasan ang nakalock na pinto sa pasukan. Ang kanyang boses ay malabo-lasing. Isang biglaang lamig ang gumapang sa akin. Ngunit hindi ito takot, ito'y pagkasuklam. Isang malalim at tahimik na pagkasuklam. Tiningnan ko ang pinto. Pwede akong hindi magbukas. Pwede akong tumawag ng pulis. Ngunit isang bagay sa loob ko, isang bagay na matigas at malamig na ipinanganak noong gabi ng kaarawan, ang gustong makita siya. Gustong makita ang huling resulta ng aking obra. Gustong marinig ang tunog ng kanyang pagbagsak ng malapitan. Nang may kalmado, inilagay ko ang mga plano na aking ginagawa. Lumapit ako sa pinto at binuksan ito, hindi inaalis ang kadena ng seguridad. Nakasandal siya sa hamba, nanginginig. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob ng 1 linggo. Ang kanyang damit, ang parehong navy blue na suot niya sa party, ay gusot at may mansa. Amoy murang whiskey at lumang pawis. Ang kanyang mga mata na namumula ay tumitig sa akin ng may desperadong intensidad. Lira, utal niya, sinusubukang mag-focus. Tumahimik ka at makinig, sabi ko, ang boses ko'y kasing talim ng kristal. Mayroon kang 2 minuto. Kung sisigaw ka, kung susubukan mong pumasok, kung gagawa ka ng isang galaw na hindi ko gusto, tatawagan ko ang pulis. At ang boss mo. At ipapadala ko sa kanya ang video ng kagabi na sa pamamagitan ng paraan may nagpadala na sa akin. Kumurap siya, sinusubukang iproseso ang banta. Tumango siya, isang ngiwi ng pagkatalo sa kanyang mukha. Tinanggal ko ang kadena at binuksan ang pinto ng sapat lang para makapasok siya, ngunit nanatili akong nakatayo sa may pintuan, hinaharangan ng daan. Ayokong madumihan ng kanyang presensya ang aking espasyo. Pumasok siya, bumagsak sa upuan na itinuro ko sa harap ng walang laman na mesa ng pagguhit. Nagtayo ang katahimikan sa pagitan namin, tanging ang kanyang mabigat na paghinga ang naririnig. Tiningnan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay. Pinanood ko siya tulad ng isang entomologist na nagmamasid sa isang bihirang insekto. Wala akong naramdaman, walang galit, walang awa, isang klinikal na pag-usisa lamang. Bakit, ang tanong ay lumabas sa kanya na parang isang basag na bulong. Hindi ito isang hamon. Ito'y isang tunay na lilitong pakiusap. Bakit mo ginawa iyon, Lira? Sa publiko, sa harap ng lahat. Sinira mo ako. Ang di paniniwala ay napakalaki na halos matawa ako. Sinira kita, tanong ko, na may isang kalmado na umalingaw-ngaw sa walang laman na studio. Anton, ipinakilala mo ang iyong kerida sa kaarawan ng nanay mo. Binilhan mo siya ng singsing gamit ang ating pera. Nagsinungaling ka at nanloko at sinubukang ipinta akong baliw. Inilagay ko lang ang mga katotohanan sa mesa sa isang lugar na may magandang ilaw. Hindi siya ang kerida ko, sigaw niya, sinuntok ang mesa. Ang tunog ay tuyo, marahas. Hindi ako kumilos. Siya'y isang madaling paraan. Oo, ang madaling paraan, ulit ko, bahagyang yumuko, patungo sa kanya. Ang aking anino ay bumagsak sa kanyang nakayukong anyo. Ipaliwanag mo sa akin, Anton. Liwanagin mo ako. Dahil mula sa kinatatayuan ko, isang duwag lang ang nakikita ko na walang bayag na maging tapat sa kanyang asawa o sa kanyang sarili. Tinabunan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Hindi ito mga hikbi ng pagsisisi kundi ng pagkabigo ng awa sa sarili.
Hindi ko na kasi kaya lumabas ang kanyang boses sa pagitan ng kanyang mga daliri basag kaawa-awa. Ang pressure. Si Mama hindi siya tumitigil. Tinanong ka ni Clara Anton. Maghahapunan si Clara dito mag-effort ka. Maaaring buksan ng mga ortis ang mga pinto para sa iyo. Mahal ka ng batang iyon kaklase natin siya. At ikaw lagi kang nasa. Alapaap kasama ang iyong mga plano, ang iyong mga biyahe, ang iyong kalayaan. Hindi mo kailanman kailangan ng anuman. Perpekto ka. At pakiramdam ko'y isang anino sa tabi mo. Hindi sapat na magaling para sa dakilang lira ang makinang na arkitekto na hindi na pakiramdam ko'y isang anino sa tabi mo. Hindi sapat na magaling para sa dakilang lira ang makinang na arkitekto na hindi nangangailangan ng sinuman. Bawat salita ay isang pako sa kabaong ng aming pagsasama. Pinakinggan ko siya ng malamig, sinusuri ang kanyang diskurso. Kaya kasalanan ko buod ko. Dahil sa pagiging malaya, dahil sa pagiging matagumpay, dahil sa hindi pagiging nandyan nakabantay sa iyong ego at sa mga kapritso ng iyong ina. Napakakomportable, Anton. Napakadali. Itinaas niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga matay kumikinang sa luha ng galit. Dahil sa kanya kay Clara madali. Hindi kailangang magsikap. Inaasahan niyang dadalhin ko siya sa hapunan, bibilhan ng mga bulaklak, sasabihing oo mahal sa lahat ng sinasabi ng tatay niya. Hindi niya ako kinukuwestiyon. Hindi niya ako pinaparamdam na maliit. Naroon na. Ang hubad, pangit at maliit na katotohanan. Hindi ito pag-ibig, ito'y katamaran. Ito'y pagsuko sa landas ng pinakamaliit na pagtutol. Si Clara ay hindi ang dakilang pag-ibig ng kanyang buhay. Siya ang komportableng sopa pagkatapos ng isang mahirap na araw. Ang madaling pag-apruba. Ang prefabricated na buhay na inaalok sa kanya ng kanyang ina at ng kanyang kapaligiran. At ang singsing tanong ko, walang awa. Madali rin ba iyon? Ideya ba ni Mama para mas lalo kang itali? Umiling siya desperado. Isang kalokohan iyon. Nakita niya ito sa bintana at ngumiti siya. At sinabi ni Mama na magiging isang magandang detalye na magpapakita ng aking seryosong intensyon. At ako, gusto ko lang ng kapayapaan, Lira. Gusto kong tigilan na nila akong pilitin ikumpara at patuloy na ipaalala sa akin na nagkamali ako ng pinili. Nagkamali ka ng pinili. Ulit ko tinikman ang kapaitan ng mga salita. Ako, ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na kumpirmasyon. Tumingin ako sa paligid sa aking magulo at buhay na studio, sa mga plano na materialisasyon ng aking isipan, ng aking pagsisikap, ng aking kalayaan. Pagkatapos ay tiningnan ko siya na nakalubog sa upuan, amoy kabiguan at murang whiskey. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot, Anton, sabi ko, at ang boses ko'y kakaibang malambing, halos maunawain. Itinaas niya ang kanyang tingin, umaasa sandali. Hindi dahil pinagtaksilan mo ako. Masakit iyon, ngunit malalampasan. Ang pinakamalungkot ay hindi mo ako minahal. Minahal mo ang ideya. Sa akin ang arkitekto na may hinaharap ang matalinong babae na humahanga sa iyong mga kaibigan. Ngunit nang ang babaeng iyon ay nagsimulang magkaroon ng mas maraming hinaharap kaysa sa iyo, nang tumigil siyang maging isang palamuti at naging isang taong may sariling mga ilaw, na takot ka. At sa halip na lumago kasama ko na maging kapantay ko, gumapang ka pabalik sa kandungan ni Mama at sa mga braso ng unang madaling babae na nagsabi sa iyong kahanga-hanga, kaganyan ka. Isang bata. Binuksan niya ang kanyang bibig para tumutol, ngunit walang lumabas, tanging isang tunog ng sakit. Dahil alam niyang totoo iyon. Bawat salita ay totoo. Hindi ito kahinaan, Anton. Pagpapatuloy ko tumatayo. Tapos na ang sesyon. Ito'y kaduwagan. At ang ginawa mo sa party ng nanay mo ay hindi isang pagkakamali. Ito'y isang pagpili. Isang pampublikong deklarasyon kung sino ka at kung ano ang iyong pinahahalagahan. At ang mahalaga sa iyo ay kaginhawahan, pag-apruba, ang buhay na walang komplikasyon. Lumapit ako sa pinto at binuksan ito ng maluwang. Pumasok ang sariwang hangin mula sa hagdanan, tinatangay ang amoy ng alak at desperasyon. Ikaw mismo ang nagtayo ng iyong sariling hawla, na may mga rehas ng mga inaasahan ng iyong ina, na may kandado ng iyong sariling kawalan ng kapanatagan. At ngayon nasa loob ka umiiyak dahil masakit na ikulong ang iyong sarili. Tumayo siya, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay dalawang balon ng pagdurusa at isang huli at malupit na pagkaunawa. Lira, pasensya na talaga. Pwede tayong hindi putol ko sa kanyang pangungusap. Walang tayo. Tapos na. Bawat salitang lalabas sa iyong bibig mula ngayon ay para sa aking abogado. At kung lalapit ka ulit sa akin sa aking bahay o sa aking trabaho, hindi ko tatawagan ng pulis. Ipopost ko sa social media ang statement ng alahas, ang larawan mula sa party at isang transcript ng pag-uusap na ito. Gagawin kitang katatawanan ng Maynila, hindi sa isang gabi kundi magpakailanman. Malinaw ba? Tiningnan niya ako at sandali nakita ko ang lalaking minahal ko na nakabaon sa ilalim ng mga patong ng takot at kababaan.
Pagkatapos nawala ang lalaking iyon at isang talunang estranghero na lamang ang natira, tumango siya nakayuko at nang walang anumang salita lumabas nanginginig. Ang kanyang mga yapak pababa ng hagdanan ay tumunog na parang isang lalaking naglalakad patungo sa kanyang sariling pagpapatapon. Isinara ko ang pinto at sumandal sa kahoy. Ang panginginig na aking pinipigilan ay gumapang sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi ito kahinaan. Ito'y ang paglabas ang alingaunggaw ng lindol. Huminga ako ng malalim paulit-ulit hanggang sa huminto ang panginginig. Bumalik ang katahimikan sa studio ngunit hindi na ito pareho. Ang multo ay napalayas na. Ang kanyang mga salita, ang kanyang kaawa-awang pag-amin ay naglinis ng anumang natitirang pagdududa, anumang bakas ng awa. Hindi siya ang halimaw na aking inakala. Siya'y isang bagay na mas masahol pa. Isang maliit na tao. Ilang araw ang lumipas, dumating ang bisitang inaasahan ko at kinatatakutan ko rin. Hindi sa isang kafe. Sa aking studio ulit. Nag-doorbell si Tita Imelda at nang marinig ko ang kanyang boses sa intercom, alam kong hindi ako maaaring tumanggi. Kailangan kong tapusin ito. Umakyat siya ng hagdanan nang may mabagal sinusukat na mga hakbang. Pagpasok ang kanyang tingin ay sinuri ang lugar nang may parehong paghamak na ginagamit niya sa aking lumang kusina. Suot niya ang isang perpektong kulay abo na suit at isang ekspresyon na inukit sa granito. Hindi ako uupo, anunsyo niya na natiling nakatayo sa gitna ng silid, na parang ang paghawak sa anumang bagay ay maaaring makahawa sa kanya. Kung iyan ang gusto mo, sabi ko, hindi siya inaalok ng upuan. Sumandal ako sa mesa ng pagguhit, nakakrus ang mga braso. Mas matagal ka kaysa sa inaasahan ko. Hindi niya pinansin ang komento. Sinira mo ang anak ko, sabi niya. At ang kanyang boses ay patag, walang galit na inaasahan ko. Mas malamig ito, mas mapanganib. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kasamahan ng lungsod. Ang kahiyahiyang palabas na iyon. Isang pagwawasto, putol ko. Sumulat kayo ng isang dula kung saan ako ang absent na kontrabida. Pumasok lang ako sa entablado at binago ang script. Binago ang script. Isang ngiwi ng paghamak ang bumaluktot sa kanyang bibig. Sinira mo siya. Wasak siya. Hindi kumakain, hindi natutulog. Binigyan siya ng kumpanya ng sapilitang leave para ayusin ang kanyang mga personal na usapin, sabi nila. At si Clara, ang hangal na batang iyon, hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Ipinadala siya ng kanyang ama sa Boracay, malayo sa iskandalo. Isang kislap ng isang bagay na maaaring tagumpay, ngunit mas lasang abo ang gumapang sa aking dibdib. Mga kahihinatnan, Tita Imelda. Tinatawag itong mga kahihinatnan. Kapag naglalaro ka ng apoy, masusunog ka. Ikaw ang nagsimula ng apoy. Sa pagkakataong ito, lumabas ang galit matalas. Ikaw sa iyong pagmamataas, sa iyong mga pag-aalburoto. Kung naging isang tunay na asawa ka lang, kung sinuportahan mo siya sa halip na habulin ang iyong mga pangarap ng bata, walang mangyayari dito. Naghanap siya ng aliw dahil wala ka doon para ibigay ito. Ang lumang awit, ngunit wala na itong kapangyarihan sa akin. Tumayo ako ng tuwid, ibinaba ang aking mga braso. Linawin natin ang isang bagay, Tita Imelda, sa huling pagkakataon, sabi ko. At bawat salita ay isang martilyo. Hindi mo gusto ng manugang, gusto mo ng isang accessory. Isang extension ng iyong kalooban. Isang taong hahanga sa iyong anak nang hindi siya kinukuwestiyon, na uunahin ang kanyang mga kapritso at ang sa iyo higit sa lahat na walang sariling liwanag para hindi siya maanino. Perpekto si Clara para doon. Ako hindi. May sarili akong mga ideya, sariling liwanag. At iyon ang kinatatakutan mo. Dahil kung kaya kong kumislap ng mag-isa, ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong anak at sa iyo? Na pinalaki mo siya para maging sentro ng isang universo na umiikot lamang sa kanya. Tiningnan niya ako nakanganga. Walang sinuman ang nagsalita sa kanya ng ganyan. Ang kanyang mundo ay gawa sa mga parinig, sa mga nakatagong panunumbat, sa banayad na manipulasyon. Ang kalupitan ng aking mga salita ay nag-alis sa kanya ng mga sandata. Pinalaki mo ang isang bata, Tita Imelda, hindi isang lalaki. Isang bata na sa unang kahirapan ay tumatakbo para magtago sa iyong saya o sa mga braso ng unang babae na nangangako na hindi kailanman hihilingin sa kanya na lumaki. At ngayon mayroon kang mga labi ng iyong obra maestra. Pinalakpakan mo, binasbasan mo. Ang kanyang mukha na laging napakakontrolado ay nabasag. Ang maskara ng socialite ay nabitak, ipinakita ang mukha ng isang matandang bigong babae na nakikita kung paano naging alikabok ang kanyang perpektong plano. Kinamumuhian kita, bulong niya. At sa pariralang iyon, mayroong mas maraming katotohanan kaysa sa lahat ng sinabi niya sa akin sa loob ng maraming taon. Alam ko, tango ko, walang emosyon. At wala akong pakialam. Ang iyong puot ay hindi na naglalarawan sa akin. Ni ang iyong pag-aproba, ni ang iyong paghamak. Humakbang ako patungo sa pinto. Nandyan ang pinto.
At huwag ka nang bumalik sa aking landas. Nanatili siyang hindi gumagalaw sandali humihinga, nang may hirap na parang ang hangin sa aking studio ay nilalason siya. Pagkatapos ng may basag na dignidad tumalikod siya at lumabas. Hindi niya isinara ang pinto ng malakas, isinara niya ito ng may isang makahulugang katahimikan. Tiyak. Nang mawala ang kanyang mga yapak bumagsak ako sa upuan. Walang tagumpay, isang malaking kawalan lamang. Ngunit malinis. Tulad ng isang silid pagkatapos ng isang bagyo na may mga basag na salamin sa sahig at sariwang hangin na pumapasok sa bukas na bintana. Ang mga multo ay nawala na. Hinarap ko sila at naging mga maliliit na tao lamang sila na may maliliit na pangarap. Tiningnan ko ang mga plano ng culture lamang sa kanilang sariling mga pagbaluktot ay nawasak na. At sa pagitan ng mga basag na piraso nakatayo pa rin ako. Hindi perpekto, hindi masusugatan. Ngunit buo. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon malaya. Ang hangin sa Regional Trial Court Branch 9 ng Maynila ay amoy disinfectant at lumang pagkabalisa, isang institusyonal na amoy na nagpapalamig sa iyong dugo. Umupo ako sa bangko na nakalaan para sa nagsasakdal kasama si Carla sa aking kanan at si Laura Montesinos sa aking kaliwa. Si Laura ay nagbabasa ng isang huling dossier, ang kanyang mga daliring may perpektong kuko at walang pintura ay dumadaan sa mga pahina ng walang ingay. Pinisil ni Carla ang aking kamay. Huminga ka. Malapit na. Sa kabilang panig ng silid malapit sa pinto pumasok si Anton. Mag-isa siya. Wala si Tita Imelda, wala si Clara. Kasama niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulay abong suit at isang bored na ekspresyon. Ang kanyang public defender sa tingin ko dahil ang marangyang law firm na dati niyang ginagamit ay tinanggal na siya ilang linggo na ang nakalipas. Tila lumitaw si Anton sa loob ng kanyang suit na maluwag sa kanya. May malalalim siyang eyebags at isang kaputlaang ng isang taong hindi nakakakita ng araw. Ang kanyang tingin ay gumala sa silid at tumigil sa akin. Tinitigan ko siya, walang hamon, walang puot, walang anuman. Isang pagpapatunay lamang ng isang katotohanan. Siya ang unang umiwas ng tingin, ibinaba ang kanyang tingin sa sahig. Your Honor, with the court's permission, tumayo si Laura nang ang hukom, isang babae na nasa mga 50s na may manipis na salamin at isang pagod na ekspresyon ay umupo. Bago tayo magsimula at para sa mabilis na paglilitis at mas kaunting emosyonal na pagkasira para sa mga partido, nais ng aking kliyente na magbigay ng isang pahayag. Tumango ang hukom pagkatapos ng isang mabilis na pagtingin sa mga papel. Sige. Tumayo ako. Nanginginig ang aking mga binti sa loob, ngunit ang boses ko'y lumabas ng malinaw, sinanay sa libu-libong presentasyon ng proyekto. Your Honor, salamat. Nais ko lamang ipahayag na sa kabila ng kabigatan ng mga pangyayari na nag-udyok sa kasong ito, ang pampublikong pagtataksil at ang malversation of conjugal property, ang aking hangarin ay hindi pahabain ang pagdurusa ng sinuman. Kabilang ang sa akin. Nagsumite ako ng isang proposed settlement. Hinihiling ko lamang ang kung ano ang makatarungan ang paglusaw ng aming conjugal partnership ayon sa mga dokumentong isinumite na may kaukulang kabayaran para sa mga nailihis na pondo at ang diborsyo. Wala nang iba. Itinaas ni Anton ang kanyang tingin na gulat. Inaasahan niya ang dugo. Inaasahan niyang ilalabas ni Laura ang buong arsenal na babasahin ang mga expert report tungkol sa singsing na magpapakita ng mga saksi mula sa party na babanggitin ang iskandalo sa gala. Ngunit si Laura, na sumusunod sa aming plano, ay tumango lamang ng may solemne. Nais ng aking kliyente na mag-move on ng may hustisya, ngunit walang paghihiganti. Ang abogado ni Anton, isang lalaking nagngangalang Soriano, ay umubo. Tinatanggap ng aking kliyente ang settlement, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagmamadali na parang gusto na niyang umalis doon. Hinihiling lamang niya ang kaunting pagiging pribado upang muling maitayo ang kanyang propesyonal na buhay. Tiningnan sila ng hukom sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang pagiging pribado, Mr. Soriano, ay nawala nang magpasya ang iyong kliyente na gumawa ng mga pampublikong anunsyo. Ang maibibigay ng korte na ito ay bilis. Bahagya niyang pinalo ang isang maliit na martilyo. Dahil sa mga pangyayari at dahil walang pagtutol sa proposal ng nagsasakdal, inaaprubahan namin ang kalakip na settlement. Ang pagsasama ay winawakasan. Ang bahay ng pamilya ay ibebenta at ang kita pagkatapos ibawas ang mortgage ay hahatiin sa 60% para kay Miss Ortega at 40% para kay Mr. Suarez bilang kabayaran para sa mga ninakaw na ari-arian. Ang mga pension plan ay hahatiin sa 50%. May mga pagtutol ba? Umiling si Anton, tahimik. Ang kanyang abogado ay bumulong ng isang konforme. Pirmahan ang mga papeles. Susunod na kaso. Muling tumunog ang martilyo. Tuyo, tiyak. Hindi ito tumagal ng 15 minuto. 5 taon ng pagsasama, mga buwan ng impyerno, isang buong buhay ng mga ilusyon, na naging isang administratibong proseso sa isang silid na amoy disinfectant.
Ang hustisya sa huli ay iyon isang pamamahagi. Hindi ito makata. Ito'y mahusay. Lumabas kami sa pasilyo. Nauna sina Anton at ang kanyang abogado, mabilis na naglalakad patungo sa labasan. Bago lumiko, huminto si Anton at lumingon. Tiningnan niya ako. Maraming bagay sa tingin na iyon pagsisisi kahihiyan isang tahimik na tanong. Ngunit wala ng pag-ibig ni galit. Isang pagkilala lamang sa dalawang estranghero na nagbahagi ng isang paglubog. Tinitigan ko siya sandali pagkatapos ay nang may isang bahagyang pagtango tinalikuran ko siya. Hindi ito isang kilos ng paghamak. Ito'y isang pagpapatunay na wala nang dapat tingnan doon. Tapos na ang paglilitis. Nahatulan na siya ng kanyang sariling buhay at ang sentensya ay kanyang tinutupad araw-araw. Ayos ka lang, tanong ni Carla. Inakbayan ako. Oo, sabi ko. At ito'y totoo. Naramdaman ko ang isang napakabigat na pasanin na nawala sa aking mga balikat. Malaya na ako. Malaya. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa aking ulo habang ilang oras ang lumipas. Pumasok ako sa auditorium ng United Architects of the Philippines. Dito ang hangin ay amoy pinakintab na kahoy, pag-aabang at mamahaling pabango. Ang kapaligiran ay ganap na iba. Suot ko ang isang navy blue na pantalon suit, simple ngunit perpektong gupit. Hindi ito ang matingkad na pula ng gala. Ito'y isang asul ng tiwala ng profesionalismo. Ang kompetisyon para sa Maritime Cultural Center sa Roxas Boulevard ay umabot na sa huling yugto. 3 finalist na proyekto. Ang sa akin ang pinakamapanganib ang hindi gaanong sumusunod sa orihinal na mga kondisyon at ang tanging isinumite ng isang solo bagong tatag na studio. Naghihintay sa akin si Gael malapit sa unang hilera. Nang makita ako, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa isang ngiti na hindi niya sinubukang itago. Suot niya ang isang linen na jacket na walang kurbata. Kinakabahan bulong niya paglapit. Sobra, amin ko. Ngunit isang magandang kaba. Ang uri ng kaba, bago tumalon sa kawalan. Alam na anuman ang mangyari, nakagawa ka ng isang bagay na tapat. Tumango siya. Iyon lang ang mahalaga. Kinuha ng presidente ng hurado, isang kilalang pambansang arkitekto, ang mikropono. May mga talumpati pa sa salamat paliwanag. Hanggang sa wakas dumating ang sandali. Binuksan niya ang isang selyadong sobre. At ang nanalong proyekto sa nagkakaisang desisyon ng hurado para sa kanyang historical sensitivity, exemplary landscape integration at matapang na pagtataya sa isang dialogo sa pagitan ng alaala at modernidad ay The Current of Memory ni Lira Ortega Architecture. Huminto ang mundo sandali. Pagkatapos ang tunog ng mga palakpak ay sumabog na parang isang alon. Niyakap ako ni Gael ng mabilis at mahigpit. Nagawa mo, ang kanyang mga salitang sinabi halos sa aking tainga ay isang balsamo. Umakyat ako sa entablado na may mga binting parang jelly. Ang mga ilaw ay tumama sa akin. Tumingin ako sa madla. Nakita ko si Carla umiiyak at pumapalakpak na parang baliw. Nakita ko si Laura Montesinos na mula sa kanyang upuan ay gumagawa ng isang discreet na kilos ng tagumpay. At nakita ko sa likuran malapit sa labasan isang anyo na papalabas, isang anyo na kilala ko. Dumating si Anton. Nakita niya lahat. At umalis siya talunan sa isang bago, mas malalim na paraan. Walang kapaitan sa akin nang makita siyang umalis. Isang kakaibang kapayapaan lamang. Kinuha ko ang mikropono. Ang mga salita ay lumabas ng kusa mula sa isang malalim at tunay na lugar. Salamat. Ang proyektong ito ay ipinanganak mula sa pakikinig sa isang lugar, mula sa pagnanais na ikuwento ang kanyang kasaysayan, hindi ipataw ang akin. At ipinanganak din ito mula sa paniniwala na minsan ang pagsisimula mula sa simula na may mga walang laman na kamay, ngunit isang ulong puno ng tapat na mga pangarap ay ang pinakamahusay na paraan upang makapagtayo ng isang bagay na karapat-dapat. Salamat sa historian na si Gael Roman sa pagiging aking mga mata kung saan mga bato lamang ang nakikita ko. At salamat sa buhay sa pagbibigay sa akin sa wakas ng kalinawan upang makita ang aking sariling landas. Ang party pagkatapos ay isang ipo-ipo ng mga pagbati, mga business card, mga mamamahayag. Ito'y nakakapagod at nakalalasing. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay dumating pagkatapos ng tumakas kami ni Gael sa isang pinto sa likuran. Iniiwan ang ingay. Naglakad kami ng tahimik sa mga kalye ng Legazpi Village patungo sa aking studio. Ang gabi ay mainit. Pagdating sa pinto, sumandal ako sa hamba, tinitingnan siya. Aakyat ka, tanong ko. Mayroon akong isang bote ng medyo masamang champagne. Ngunit champagne pa rin. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang tingin may isang bagong kaseryosohan. Lira, bago ako umakyat, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi isang pagsagip. Hindi dahil naaawa ako sa iyo. Dahil hinahangaan kita. Para sa arkitektong ikaw at para sa babaeng naging ikaw. At gusto kong magdahan-dahan, napakadahan-dahan.
Dahil anuman ito gumawa siya ng isang malabong kilos sa pagitan namin gusto kong itayo ito sa bato hindi sa mga guho ng sinuman. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kaluluwa. Ito'y eksakto ang kailangan kong marinig. Ang kabaligtaran ng pagmamadali ng pag-aari ng mga drama. Ito'y pag-aalok ng isang matatag na lupa pagkatapos ng matagal na panahon sa kumunoy. Ang dahan-dahan ay perpekto bulong ko. At pagkatapos ay isinara ko ang distansya sa pagitan namin at hinalikan siya. Ito'y isang mabagal mapag-aral na halik puno ng pangako, ngunit walang pagmamadali. Isang halik na lasang simula hindi desperasyon. Nang maghiwalay kami ang kanyang noo, ay nakasandal sa akin alam kong iba ito. Ito'y malusog. Ito'y totoo. Ang mga sumunod na linggo ay isang ipu-ipo ng trabaho. Mabilis. Ang mga sumunod na linggo ay isang ipu-ipo ng trabaho. Mabilis na naisara ang pagbebenta ng bahay. Sa aking bahagi, binayaran ko ang mga utang ng studio at bumili ng isang maliit na apartment na may tanawin ng isang hardin sa Salcedo Village. Isang espasyo na sa akin lamang na pinuno ko ng mga bagay na gusto ko nang hindi kumukonsulta sa sinuman. Ang proyekto ng Cultural Center ay pumasok sa executive development phase. Magkasama kaming nagtrabaho ni Gael. Ang mga araw ay napuno ng mga pulong ng mga mainit at produktibong talakayan tungkol sa mga detalyeng pangkasaysayan ng mga tawanan ng mga biglaang hapunan sa kanyang bahay na puno ng mga aklat kung saan siya ang nagluluto habang ako'y nagre-review ng mga plano sa kanyang mesa. Kainan. Hindi ito isang relasyon sa pelikula. May hiya mga sandali ng pag-aalinlangan ang takot na ulitin ang mga pagkakamali. Ngunit mayroon higit sa lahat isang malalim na paggalang at isang pagnanais na makita ang isa't isa na kumikinang. Isang hapon habang pinipirmahan ko ang mga unang kontrata sa konstruksyon nag-vibrate ang aking telepono. Ito ay isang abiso mula sa Amazon. Ang aking libro, na isinulat ko ng hindi nagpapakilala sa mga mahahabang gabing walang tulog na naghahalo ng mga pagninilay, tungkol sa arkitektura personal na espasyo, at muling pagtatayo ay nailathala sa ilalim ng sagisag panulat na, Elara, hindi ako umaasa ng malaki, isa lamang itong pagpapalayas sa papel. Isang buwan ang lumipas pumasok si Carla sa aking bagong studio na may hawak na tablet. Nakita mo na ba ito? Sa screen isang artikulo mula sa Sunday Inquirer magazine na may pamagat na The Foundations of Air, the Anonymous Publishing Phenomenon Capturing the Spirit of a Generation. Pinag-uusapan nila ang aking libro. Positibo ang review. Hindi nila alam kung sino ako at gustong-gusto kong hindi nila alam. May book launch sa Fully Book. Pupunta ka ba, tanong ni Carla nang lalaki ang mga mata. Hindi, sabi ko nakangiti. Hayaan ang libro at ang sagisag panulat ang magsalita. Mayroon akong isang cultural center na kailangang itayo. Sa gabi ng book launch gayunpaman sumingit ako sa madla na may suot na sombrero at salaming pang-araw na parang isa sa kanila. Gusto kong maramdaman ang kapaligiran. Puno ang bookstore. Pinag-uusapan ng host ang nakakadurog na katapatan ng teksto, ang kanyang malinaw na pananaw sa personal na muling pagtatayo. At pagkatapos sa gitna ng pulutong nakakita ako ng isang anyo, si Anton. Mag-isa siya nakatayo sa tabi ng isang estante, hawak ang isang kopya ng libro. Hindi niya ako nakita. Pinanood ko siya habang binabasa ang mga unang pahina ng may isang konsentradong halos masakit na ekspresyon. Pagkatapos ay bigla niyang isinara ang libro, inilagay sa isang mesa at umalis na kayuko lumusot sa mga tao. Hindi ko alam kung nakilala niya ang aking boses sa teksto, kung nakita niya sa pagitan ng mga linya ang mga piraso ng aming buhay na magkasama na ngayon ay naging literatura. Hindi mahalaga. Nagpapatuloy siya sa kanyang landas, ako sa akin. At sa unang pagkakataon hindi sila nag-cruise. Nang gabing iyon pumunta si Gael sa aking bagong apartment. May dala siyang isang bote ng alak at isang pizza. Hindi namin binanggit ang libro. Hindi namin binanggit si Anton. Nag-usap kami tungkol sa problema sa pundasyon na lumitaw sa Roxas Boulevard, tungkol sa isang dokumentaryo tungkol sa Dagat Sulu na gusto niyang panoorin. Umupo kami sa sahig na kasandal sa sopa, naghahati sa pizza mula sa karton. Alam mo, bigla niyang sabi, tinitingnan ang kanyang baso ng alak. Ipinagmamalaki kitang makilala. Ang babaeng ikaw. Hindi ang sikat na arkitekto o ang anonymous na may akda. Ang babaeng nag-aayos ng kanyang mga libro ayon sa kulay at tumatawa kapag nasusunog ang kanyang kanin. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang kakayahang makita ang maliliit, ang totoong bagay ay nagpakilig sa akin ng higit pa sa anumang malaking talumpati. Lumapit ako at hinalikan siya mabagal, malalim. Ipinagmamalaki ko ring narito ako, bulong ko sa kanyang labi. Kasama ka. Sa aking bahay. Itinatayo ito. Inagum bahay. Mamaya habang natutulog siya sa tabi ko, isang malalim at payapang tulog, tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang aking apartment ang aking kanlungan. Ang aking trabaho ang aking pasyon.
Ang aking buhay na puno ulit ng mga proyekto ngunit sa pagkakataong ito mga proyektong pinili hindi ipinataw. Ang paglilitis ng kapalaran ay lumipas na at natagpuan ko ang aking sarili hindi lamang buo kundi mas malakas, mas malinaw, mas may-ari ng aking tadhana kaysa dati. Ang diborsyo ay isang papel. Ang propesyonal na tagumpay isang matamis na bonus. Ngunit ang tunay na hatol ang pinakamahalaga ay ang kapayapaang ito. Ang kasalukuyang ito. Ang pangakong ito ng isang hinaharap na sa wakas ay akin na para idisenyo. Ang ugong ng mga paputok ay umalingaw-ngaw sa Luneta Park, isang mabangis at ritmikong perkusyon na nagpapayanig sa lupa sa ilalim ng aking mga paa at sa hangin sa loob ng aking dibdib. Ang amoy ng pulbura matamis at metaliko ay humahalo sa amoy ng bibingka at sa pabango ng libu-libong sampagwita. Ang buong Maynila ay isang agos ng liwanag kulay at masayang kaguluhan. Bagong taon, ang pagtatapos ng luma. Isang taon isang buong taon mula sa birthday party na iyon sa New Manila. Ngayon napapaligiran ng masayang pulutong kasama si Gael sa tabi ko, hawak ang aking kamay ng mahigpit laban sa putukan para akong nabubuhay sa ibang planeta. Ang galing nito, sigaw sa aking tainga ni Sarah ang bagong kasosyo na pumasok sa aking studio 3 buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga matay kumikinang na parang isang bata. Bata siya napakatalino at nakakahawa ang kanyang enerhiya. Sa kabilang panig ko sumasayaw si Carla sa isang haka-hakang ritmo ng mga paputok kasama ang kanyang partner tumatawa, pinisil ni Gail ang aking kamay. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang kanyang malapad at tunay na ngiti, at ang kapayapaan sa kanyang mga matang kulay abo ay nagsabi sa akin ng lahat. Isang grupo kami. Ang aking mga kaibigan ang aking mga tao. Hindi isang pamilyang ipinataw kundi isang pinili. Nang ang huling nakabibinging pagsabog ay nag-iwan ng isang sandaling katahimikan na puno ng mga sigaw ng kagalakan at mga palakpak nagsimula kaming lumusot sa dagat ng mga tao patungo sa distrito ng Malate kung saan kami maghahapunan. Noon nang lumingon ako nakita ko siya. Si Anton ay mga 10 metro ang layo sa isang sulok ng isang hindi gaanong mataong kalye. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang ilang mga kasamahan sa trabaho o kung ano ang natira sa kanila. Nakilala ko ang ilang mukha mula sa Inesa. Nag-uusap sila ngunit hindi siya nakikisali. Hawak niya ang isang plastik na baso ng beer bahagyang nakayuko ang mga balikat. Maayos siyang manamit ngunit maluwag ang damit sa kanya. Ang kanyang mukha na naiilawan ng mga makukulay na ilaw ng isang parol ay tila mas payat na may marka ng isang permanenteng kalungkutan. Hindi na ito ang kaputlaang ng takot. Ito'y ang kulay ng pagsuko. May sinabi ang isa sa kanyang mga kaibigan at itinuro ang aming direksyon ng may mapanuksong ngiti. Nagtawanan ang iba. Itinaas ni Anton ang kanyang tingin sinundan ang kilos. Nagtagpo ang aming mga mata. Ang ingay sa paligid namin ay hindi nawala ngunit humina na parang may nagbaba ng volume ng mundo. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Ako rin. Hindi ito isang madulang muling pagkikita. Ito'y isang casual na pagtatagpo, isang pagbangga ng mga asteroid sa mga orbit na hiwalay na magpakailanman. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkagulat sa isang kislap ng isang bagay na maaaring kahihiyan o pananabik o simpleng pagkailang. Gumawa siya ng isang bahagyang kilos na parang tatango na kikilalanin ang aking pag-iral sa paanuman, ngunit hindi niya ginawa. Nanatili siyang paralisado naghihintay sa aking reaksyon. Si Gail na sumunod sa aking tingin ay lumapit sa akin ang kanyang balikat ay dumadampi sa akin isang tahimik posesibong kilos ngunit hindi nagbabanta. Nang suporta ng presensya. Wala siyang sinabi, naghintay lamang siya. Tinitigan ko si Anton sandali. Pagkatapos ibinigay ko sa kanya ang tanging bagay na kaya kong ibigay ang tanging bagay na sobra sa akin at hindi na nagkakahalaga ng anuman isang kilos ng sibil na pagkilala. Isang halos hindi napapansing pagtango napakababa na maaaring isang ilusyon lamang. Walang ngiti, walang puot, walang tagumpay. Isang pagkilala lamang sa isang katotohanan. Nakikita kita at pinapakawalan kita. Bahagyang lumambot ang kanyang mukha sandali pagkatapos ay muling kumunot sa isang ngiwi na hindi ko maintindihan. Tumingin siya kay Gail pagkatapos sa akin ulit at sa huli ay ibinaba ang kanyang ulo. Lumingon siya, may sinabi sa kanyang mga kaibigan at lumayo na wala sa karamihan. Isang lalaking nag-iisa sa gitna ng pinakamalaking party sa mundo. Ayos ka lang, tanong ni Gael, malambing ang boses malapit sa aking tainga. Nagpakawala ako ng isang buntong hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. Oo, sabi ko. At ito'y ang ganap na katotohanan. Tiningnan ko ang direksyon kung saan nawala si Anton at wala na akong naramdaman. Niyang sakit ng pagtataksil ni ang mapait na kasiyahan ng paghihiganti. Isang walang laman, malinis na espasyo lamang kung saan dati may isang malaking sakit. Ayos na ang lahat. Ang paglalakad patungo sa dalampasigan ng Manila Bay ay mahaba ngunit kinakailangan. Gusto naming lumayo sa ingay sa karamihan.
Kami ay isang maliit na grupo, si Gael at ako, si Carla at ang kanyang partner si Sarah. Ang hangin ay malamig malapit sa dagat, puno ng asin at ng relatibong katahimikan pagkatapos ng putukan. Ang abot-tanaw ay nagsisimulang lumiwanag, isang manipis na linya ng kulay peach na naghihiwalay sa madilim na dagat mula sa langit. Umupo kami sa buhangin malapit sa tubig. Ang iba ay nag-uusap ng mahina, tumatawa. Lumayo kami ni Gael, naglalakad sa tabi ng pampang kung saan ang mga alon ay humahampas ng may isang patuloy na bulong. Iba na, 'di ba, sabi niya, sa wakas tinitingnan ang skyline ng lungsod sa kabilang panig ng promenade. Ang lungsod pagkatapos ng bagong taon. Mukhang mas magaan. Tulad ko. Bulong ko. Huminto siya at iniharap ako sa kanya. Sa liwanag ng bukang liwayway, ang kanyang mga matang kulay abo ay tila pilak. Oo, magaan ka. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy hinaharap. Hindi ko alam kung magaan amin ko. Ngunit malakas. Ang mga pek, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy hinaharap. Hindi ko alam kung magaan amin ko. Ngunit malakas. Ang mga peklat ay naroon pa rin, ngunit hindi na masakit. Bahagi na lang sila ng disenyo. Ng aking bagong disenyo. Ang disenyo ay kahanga-hanga, sabi niya, at ang kanyang boses ay malalim, puno ng isang katiyakan na nagpakilig sa akin hanggang sa mga buto. At mayroon akong pribilehiyo na makita itong itinatayo araw-araw. Naghalikan kami doon na may tunog ng dagat bilang saksi at ang unang sinag ng araw na nagpapainit sa aming mga likod. Ito'y isang tahimik, malalim na halik, puno ng isang ibinabahaging kasalukuyan at isang hinaharap na dapat tuklasin. Walang pagmamadali, walang takot. At ngayon, ano, Lira Ortega, tanong niya na ang noo ay nakasandal sa akin. Tumingin ako sa kabila ng kanyang balikat patungo sa silangan kung saan ang araw ay nagsisimulang magpinta sa langit ng kulay kahel at ginto. Doon sa di kalayuan ay ang lote kung saan sa loob ng ilang buwan ay itatayo ang Maritime Cultural Center. Ang aking obra, ang aming obra. Sa kabila nito, naroon ang aking studio na may mga bagong proyekto sa mesa. Ang aking apartment, ang aking mga kaibigan. Ang kapayapaang ito. Ngumiti ako. Isang kilos na nagmula sa isang lugar na napakalalim at tunay na nagulat maging sa akin. Ngayon, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay at pinagsalikop ang aming mga daliri. Handa na ako. Handa na sa anumang darating. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, sinabi ko ito ng walang bahid ng pag-aalinlangan, ng walang anumang natitirang takot. Sinabi ko ito bilang isang deklarasyon, bilang isang perpektong plano ng konstruksyon. Handa na para sa susunod na linya, sa susunod na hamon, sa susunod na bukang liwayway. Handa na mabuhay hindi ang buhay na iginuhit ng iba para sa akin, kundi ang buhay na ako gamit ang aking sariling mga kamay, sariling puso at sariling talento ay determinadong itayo. Mula ngayon. Mula sa mga pinatabang abo na ito. Mula sa bago, matapang at sariling tagsibol na ito.